Ang lalaking estudyanteng ito ay ipinanganak sa kahirapan at palaging nakakaranas ng pisikal na pang-aabuso mula sa kanyang lasinggerong ama. Ngunit nang tanungin ng kanyang guro tungkol sa mga sugat sa kanyang mukha, nagsinungaling lamang siya at sinabing nahulog siya sa bisikleta. Ayaw niyang malaman ng iba ang madilim niyang buhay. Isang araw, hindi niya inaasahang makilala ang liwanag ng kanyang buhay. Isa siyang estudyante sa gifted dance class na nagsasanay sa rooftop ng paaralan. Nagtagpo ang kanilang mga mata at may kakaibang pakiramdam ng pagiging malapit na namuo. Akala nila ay mararanasan nila ang isang magandang pagbabago na parang panaginip habang magkasama nilang ginagabayan ang isa't isa sa panahon ng kanilang kabataan. Ngunit makalipas ang 10 taon, biglang nawala ang babae at ang lalaki ay naging isang serial killer. Ano nga ba talaga ang nangyari? Isa siyang mamamatay tao na kumikilos lamang tuwing umuulan. Kabilang sa kanyang mga biktima ang isang matandang tindero, isang sikat na aktres, ang nag-iisang anak ng isang politiko, at maging ang buong pamilya ng isang mayamang negosyante. Nakakatakot ang mga eksena ng pagkamatay, ngunit walang bakas ng pagsisisi sa mga mata ng killer. Sa halip, mukha siyang malungkot at mapanglaw. Ang mga matang iyon ay kapareho ng kay Joshua noong mga nakaraang taon. Matapos personal na patayin ang kanyang ama, kusang loob na nagtungo si Joshua sa presinto upang umamin. Lumipas ang 10 taon at isang babae ang desperadong tumatakas mula sa isang misteryosong taong nakaitim na sumusunod sa kanya. Ang pangalan niya ay Julia, isang assistant sa isang documentary film crew. Ilang araw na ang nakalipas nang utusan siya ng direktor na bantayang mabuti at kapanayamin ang serial killer na si Joshua. Kailangan niyang ibaon ang sarili sa mga files upang ayusin ang kaso. Ang madudugong detalye ay patuloy na bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nagigising si Julia dahil sa mga eksena ng pagtugis sa kanya. Ngayon ang araw na dapat makilala ni Julia si Joshua. Ngunit habang bumababa siya sa lobby ng apartment building, bigla siyang tinawag ng isang matandang babae at sinabing may naganap na pagpatay sa apartment niya. Ang dating nakatira roon ay pinatay sa kabundukan sa likod ng gusali. Nagulat si Julia, ngunit naisip niyang hindi naman karaniwang namamatay ang mga tao sa loob ng bahay kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Kalaunan, pumunta si Julia sa kulungan upang makita si Joshua. Sa unang tingin pa lamang ay nakaramdam na siya ng kakaibang pakiramdam. Mabilis niyang inayos ang sarili at nagpakilala kay Joshua. Ang lalaking ito ay parehong pamilyar at hindi pamilyar. Malinaw na hindi pa sila nagkikita noon. Nais ng film crew na gumawa ng documentary at gawing pangunahing karakter si Joshua. Nagtaka si Joshua kung bakit. Ipinaliwanag ni Julia na iyon ang kahilingan ni Shawi. Hindi rin niya alam ang tunay na dahilan. Inisip ni Julia na dahil kakaiba ang kaso ni Joshua, pakiramdam ni Shawi ay maakit nito ang kuryosidad ng audience. Umaasa si Julia na makikipagtulungan si Joshua. Biglang nagtanong si Joshua kung mahalaga ba talaga kay Julia ang trabahong iyon. Nang makita niya ang mukhang puno ng pag-asa ni Julia, agad siyang pumayag sa kahilingan nito. Masayang ipinaliwanag ni Julia ang mga susunod na hakbang sa proseso. Tahimik na nakinig si Joshua, banayad ang kanyang ekspresyon na parabang nakatingin siya sa kanyang kasintahan. Habang nagtatapos ang kanilang pagkikita, nais malaman ni Joshua kung babalik pa si Julia. Agad naman itong nagkumpirma. Nasiyahan si Joshua at naghanda ng ibaba ang telepono. Ngunit biglang may naalala si Julia at tinanong niya kung bakit ito pumayag sa interview. Dati ay palaging tumatanggi si Joshua sa mga interview ng media. Tanging kay Julia lamang siya pumayag. Ngunit sa huli, hindi niya nakuha ang sagot dahil tapos na ang oras ng pagbisita. Pagka-uwi ni Julia, ikinuwento niya kay Yunchen ang kakaibang naramdaman niya kay Joshua. Biglang naging seryoso ang mukha ni Yunchen na parabang may tinatago ito. Pinayuhan niya si Julia na huwag masyadong makipag-ugnayan kay Joshua. Ngunit para kay Julia, hindi ito mukhang mamamatay tao. Naisip pa ni Yunchen na baka naapektuhan lamang si Julia dahil gwapo si Joshua, ngunit agad itong itinanggi ni Julia habang nahihiyang binabago ang usapan. Matapos marinig mula sa mga kapitbahay na pinagmumultuhan daw ang bahay ni Julia, nagpasya si Yunchen na samahan siya. Habang papunta roon, tuloy-tuloy ang reklamo niya. Sinabi niyang noon pa man ay gusto na niyang tulungan si Julia na maghanap ng bahay dahil imposibleng makahanap ng ganoong kamurang bahay sa city center nang walang problema. Nagpakita si Julia ng malambing na ekspresyon at nakiusap kay Yunchen na samahan siyang matulog doon ng ilang gabi upang mabawasan ang kanyang takot. Biglang may babaeng tumakbo papunta sa kanila at pilit na ibinigay ang isang bag ng prutas kay Julia dahilan upang bahagya siyang mataranta. Humingi ng paumanhin ang asawa ng babae kay Julia, ngunit kakaiba ang tingin nito kay Yunchen na para bang dati na silang magkakilala. Pagkatapos ay mabilis niyang inilayo ang kanyang asawa. Kinagabihan, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Julia. Nakita niya ang sarili na natutulog kasama si Joshua sa mismong kwartong iyon. Biglang nagising si Julia. Mukha ring naguguluhan si Yunchen at napansin niyang tila naglalakad na naman si Julia habang natutulog. Mabilis na pumunta si Julia sa banyo upang maghilamos at kumalma. Ngunit biglang may refleksyong lumitaw sa salamin na hindi kanya. Sa takot, tinawag niya ang kanyang pinsan upang tingnan ito, ngunit wala namang kahit ano sa salamin. Kinabukasan, pumunta sina Julia at Shawi sa presinto upang opisyal na simulan ang interview kay Joshua. Nais ni Shawi na magbahagi si Joshua tungkol sa kanyang buhay noong high school at kung mayroon ba siyang mga hindi malilimutang karanasan. Malamig na sumagot si Joshua na wala siyang mga kaibigan. Pagkatapos ay binanggit ni Shawi ang ilang pangalan, Yeti, Lian at Chani. Sila ang mga kaklase ni Joshua at sila rin ang kanyang mga naging biktima. Nanatiling tahimik si Joshua habang nakatingin kay Julia.
Nang makita ito ni Shawi, hinayaan niya si Julia na ipagpatuloy ang interview. Nagpatuloy si Julia sa pagtatanong ni Shawi kung bakit pinatay ni Joshua ang mga iyon at kung mayroon bang alitan sa pagitan nila. Kalmadong sumagot si Joshua na pinatay niya sila dahil galit siya sa ulan. Dahil dito, nainis si Shawi. Para sa kanya, mahirap paniwalaan na isang serial killer na pumatay ng 10 tao ay gagawa ng ganoong dahilan. Ngunit sa sandaling iyon, hindi naman mukhang nagbibiro si Joshua. Dahil dito, lalo pang naging determinado si Shawi na malaman ang tunay na motibo ni Joshua sa mga pagpatay upang masagot ang mga tanong na bumabagabag sa lahat sa nakalipas na 10 taon. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang bumuhos ng malakas ang ulan. Sumakay sina Shawi at Julia sa sasakyan upang bumalik, ngunit hindi muna sila dumiretso sa kumpanya. Sinamantala nila ang ulan upang kumuha ng ilang outdoor scenes. Habang nasa labas, aksidenteng nakita ni Julia ang babaeng nakita niya noon sa salamin. Nakita niya itong umiiyak sa gitna ng ulan. Ngunit nang sabihin niya ito kay Shawi, bigla na lamang naglaho ang babae. Pagka-uwi niya, nirepaso ni Julia ang footage, ngunit walang anumang bakas ng babae roon. Dahil dito, tinawagan niya si Yunchen at sinabi niyang pakiramdam niya ay nakakita siya ng multo. Sa mismong sandaling iyon, muling lumitaw ang babae sa salamin. Samantala, sa loob ng kulungan, tahimik na pinapanood ni Joshua ang ulan. Pagkatapos ay may lumitaw na pamilyar na babae. Siya rin ang parehong babaeng nakita ni Julia. Ngunit sino nga ba talaga siya? 10 taon na ang nakalipas, estudyante pa lamang si Joshua. Ang kanyang tunay na ama ay isang sugarol. Tuwing natatalo ito sa sugal, binubugbog nito si Joshua at ang kanyang ina. Bago pa maintindihan ni Julia ang nangyayari, may isang pinto na dahan-dahang bumukas. Napunta siya sa isang entablado kung saan may nakalagay na pares ng ballet shoes. Maya-maya, may boses na tumawag sa kanya at bigla siyang bumalik sa realidad. Noon niya napagtanto na nakatayo pala siya sa isang subway station. Pagkatapos noon, bumalik sina Julia at Yunchen sa apartment. Gusto nilang tingnan ang CCTV footage upang makita ang naging kilos ni Julia. Pakiramdam ni Yunchen ay tila nagsusleepwalk si Julia, ngunit mariin itong itinanggi ni Julia. Pagpasok nila sa bahay, nakita nilang magulo ang buong apartment. Para bang may naghahalungkat ng mga bagay na konektado sa kaso ni Joshua. Dahil dito, natakot si Julia at inisip niyang baka may iba pang biktima sa kaso at posibleng sinapian siya ng multo upang ipaghiganti ang nangyari kay Joshua. Sinubukan siyang pakalmahin ni Yunchen. Para sa kanya, maaaring dulot lamang ito ng stress at takot matapos makisalamuha kay Joshua. Naniniwala siyang walang multo o demonyo sa mundong ito. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin mapakali si Julia. Maya-maya, tumawag si Shawi. Ipinaalam itong interviewin nila ang pulis na nag-imbestiga sa kaso ni Joshua, kaya agad na umalis si Julia. Sa interview, detalyadong ikinuwento ng pulis ang lahat ng kaso ni Joshua. Ayon dito, ang unang krimen ay parang bugso lamang ng damdamin dahil minadali lamang ang paglilinis sa crime scene at mabilis na itinapon ang bangkay. Ngunit habang tumatagal, naging mas maingat si Joshua at lalo ring naging brutal ang paraan niya ng pagpatay. Ibinunyag din ng pulis na sa kaso ni Chani, sinunog ni Joshua ang ilang bagay sa crime scene, kabilang ang ilang litrato mula sa bahay ni Chani at isang ballet dress. Ayon sa pulis, napakadelikadong killer ni Joshua. Nang mahuli siya, hindi siya nagtangkang tumakas. Sa halip, detalyado pa niyang ikinuwento sa pulis ang kanyang mga krimen. Gayunpaman, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ibinubunyag ang tunay niyang motibo. Para bang mailihim siyang pilit na itinatago sa lahat. Nang gabing iyon, umuwi si Julia. Ngunit bago pa man siya makapagpalit ng sapatos, biglang nahulog ang picture frame sa tabi niya. Dahil dito, naisip niyang gusto siyang paalisin ng multo sa bahay. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay at sinubukang makiusap dito. Biglang tumunog ang doorbell at nagulat si Julia. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at nakita niyang si Yunchen pala yon. Dahil nag-aalala ito sa kalagayan ni Julia, nagpa siya itong samahan siya roon ng ilang gabi. Dahil kasama niya ang kanyang pinsan, naging kampante si Julia at nakatulog ng mahimbing hanggang kinaumagahan. Pagkagising niya, nakaalis na si Yunchen ngunit nag-iwan ito ng note. Nakasaad doon na mahimbing ang tulog ni Julia noong gabing iyon at baka tuluyan nang mawala ang kanyang mga bangungot. Nakahinga ng maluwag si Julia matapos basahin iyon kaya nagpa siyang maglakad-lakad muna. Nagkataon namang muli niyang nakita ang matandang babaeng nakausap niya noon. Sinamantala ni Julia ang pagkakataon upang magtanong tungkol sa babaeng namatay sa kanyang bahay. Napag-alaman niyang ang babaeng iyon ay si Chongya, isa sa mga biktima sa kaso ni Joshua. Ngunit nang hanapin ni Julia ang impormasyon tungkol kay Chongya sa internet, natuklasan niyang hindi si Chongya ang multong nakikita niya sa kanyang panaginip. Nais sanang ipaalam ni Julia kay Yunchen ang kanyang natuklasan, ngunit abala ito. Hindi niya inaasahan na si Yunchen mismo ay pupunta upang makita si Joshua. Nagpalitan sila ng malamig at hindi magiliw na tingin. Doon nalaman na dati palang nag-aral sa isang paaralan sina Yunchen, Joshua, at Chani. Nais paalalahanan ni Yunchen si Joshua tungkol sa pangako nitong itatago ang sikreto at hindi na muling sasali sa anumang interview. Sa araw din yon, may naka-schedule na interview si Julia kay Joshua, ngunit ipinaalam ng pulis na tumanggi itong makipagkita. Dahil dito, nawala ng pag-asa si Shawi. Iniisip niya kung ano na ang mangyayari sa kanilang documentary project. Pagbalik niya sa opisina, sinalubong pa siya ng mga puna mula sa kanyang asawa. Kahit paulit-ulit nang sinasabing walang patutunguhan ang proyekto, ipinilit pa rin ito ni Shawi. Ginamit niya ang pera ng kanyang asawa upang maitayo ang opisina, ngunit wala naman siyang naiaambag na halaga sa kumpanya.
Magkasalo sila sa pagmamay-ari ng opisina, ngunit si Shawi ay puro proyekto lamang na gusto niya ang inaatupag. Samantalang ang kanyang asawa ang humahawak sa mga commercial projects na kumikita para sa kumpanya. Kinuha rin niya si Julia bilang assistant, ngunit maging ang paglilinis ng opisina ay ang asawa niya pa rin ang gumagawa. Palagi ring isinasama ni Shawi si Julia sa trabaho. Sinubukan ni Julia na pakalmahin ang dalawa, ngunit walang gustong makinig. Sa huli, ipinagpatuloy pa rin ni Shawi ang proyekto. Dahil hindi na niya makapanayam si Joshua, nagpasya siyang puntahan ang ina nito. Habang pinapanood ng ina ni Joshua ang video ng kanyang anak, tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ikinuwento niyang hindi maganda ang relasyon ni Joshua sa kanyang ama. Nais pang malaman ni Shawi ang tungkol sa ama nito. Ayon sa ina, hindi naman dating masamang tao ang kanyang asawa. Ngunit nang magsimulang pumalpak ang trabaho nito, nalulung ito sa alak at pagsusugal. Kalaunan, nagsimula itong saktan ang kanyang asawa. Dahil gustong protektahan ni Joshua ang kanyang ina, pareho silang sinasaktan ng kanyang ama. Sa mahabang panahon, wala ni isa sa kanila ang nagtangkang lumaban. Hinahayaan ng ina na siya na lamang ang bugbugin ng asawa upang hindi na nito ibuhos ang galit kay Joshua. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nito nakikita ang totoong problema. Sinisisi pa niya ang pagiging padalos-dalos ni Joshua sa pagkasira ng kanilang pamilya. Ngunit sa katotohanan, ang kahinaan at pagiging takot ng ina ang nagtulak kay Joshua sa landas ng krimen. Gayunpaman, mariin pa rin niya itong itinanggi. Hindi niya alam kung bakit naging ganoon ang kanyang anak at hindi rin niya maintindihan kung bakit ito pumatay. Noong taong pinatay ni Joshua ang kanyang ama sa pamamagitan ng pagsakal, nagpaalam ito ng maayos sa kanyang ina at hiniling na maging maayos sana ang buhay nito. Dahil sa matinding emosyon, unti-unting nawalan ng kontrol sa sarili ang ina ni Joshua at nais nang magpahinga. Nang makitang wala na silang makukuhang impormasyon, naghanda na si Shawi na isama si Julia palabas. Ngunit nais pang tingnan ni Julia ang kwarto ni Joshua. Habang naghahalungkat siya roon, aksidente niyang nakita ang isang litrato na nagbigay sa kanya ng matinding kilabot. Ang babaeng kasama ni Joshua sa larawan ay ang parehong multong matagal nang gumugulo sa kanya. Dahil dito, nagpasya si Julia na sabihin kay Shawi ang tungkol sa multong nakita niya. Naghinala siyang baka pinatay rin ni Joshua ang babaeng multo. Noong una ay malinaw namang pumayag si Joshua na makipagtulungan sa documentary, ngunit bigla itong nagbago ng isip at tumangging magpatuloy. Pakiramdam ni Julia ay may lihim itong itinatago. Nagdesisyon si Julia na kumprontahin si Joshua. Nanatiling komplikado ang tingin ni Joshua kay Julia. Sinabi nitong huwag na siyang bumalik pa. Ngunit direktang inilabas ni Julia ang litrato at tinanong kung sino ang babaeng kasama niya roon at kung siya rin ba ang pumatay rito. Hindi sumagot si Joshua. Sa halip, puno ng paghihirap niyang ibinaba ang telepono. Pagkatapos niyang tumalikod at umalis, may alaalang biglang sumagi sa isip niya. Nakita niya si Chani na nakatayo sa rooftop. Ano nga ba talaga ang nangyari noon? May kaugnayan ba ang pagpatay ni Joshua sa 10 tao sa babaeng iyon? Nais itong imbestigahang mabuti ni Julia, ngunit hindi niya inaasahang si Chani mismo ang kusang lalapit sa kanya. Nagtaka si Julia kung ano nga ba ang tunay na relasyon ng multo at ni Joshua. Ipinatong ni Chani ang kanyang ulo sa ulo ni Julia at biglang bumuhos sa isip nito ang napakaraming alaala. Sa mga alaalang iyon, tinatanong ni Chani si Joshua kung bakit siya nito iniiwasan. Maya-maya, dumating ang matalik na kaibigan ni Chani. Siya si Yun Chen. Agad nitong inilayo si Chani at pinaalalahanang lumayo kay Joshua. Sa paningin ni Yun Chen, hindi karapat-dapat si Joshua para kay Chani. Binanggit din niya si Yeti na matagal nang nanliligaw kay Chani ngunit paulit-ulit lamang na tinatanggihan. Hindi malinaw kung bakit, ngunit minsang nakipag-away si Yeti kay Joshua at nauwi ito sa grupuhang suntukan sa loob ng banyo ng paaralan. Pagkatapos ng insidenteng iyon, nakatanggap si Joshua ng mabigat na disciplinary record. Para kay Yun Chen, isa lamang siga si Joshua. Patuloy pa ring ipinagtatanggol ni Chani si Joshua. Sa paulit-ulit nilang pagtatalo, hindi na malaman kung sino ba talaga ang tama o mali. Pakiramdam ni Chani ay baka hindi naman talaga kasalanan ni Joshua ang lahat. Gayunpaman, pinayuhan pa rin siya ni Yun Chen na huwag sayangin ang oras niya sa mga taong tulad ni Joshua. Alam ni Yun Chen ang lahat ng nangyari noong nakaraan, ngunit hindi niya kailanman sinabi ang mga iyon kay Julia. Nang gabing iyon, pumunta si Joshua sa kanyang part-time job. Dumating muli ang mga siga at sinabing araw na ng bayaran. 3 oras na ang lumipas ngunit hindi pa rin nakikipag-ugnayan ang mga magulang ni Joshua. Alam ng leader ng grupo na walang pera si Joshua kaya inalok niya ito ng pagkakataong kumita. Sinabi niyang makakatulong din iyon upang makatakas si Joshua sa mapang-abusong pamilya nito. Ang kailangan lamang nitong gawin ay magbenta ng harina sa paaralan para sa kanila. Mariing tumanggi si Joshua, ngunit binigyan pa rin siya ng leader ng oras upang mag-isip bago nito isinama palayo ang kanyang grupo. Dahil natatakot ang may-ari ng tindahan na araw-araw na lamang pupunta roon ang mga siga para hanapin si Joshua, palihim nitong ipinahiwatig na mahirap magpatakbo ng maliit na negosyo. Agad na naintindihan ni Joshua ang ibig nitong sabihin. Matapos magpasalamat, nagpaalam na siya at umuwi. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ina na nag-impake ng gamit. Hindi inaasahan ng kanyang ina na maaga siyang makakauwi. Plano pala nitong tumakas kasama ang miserableng asawa nito. Nagsinungaling ito kay Joshua at sinabing pupunta lamang siya sa Taipei upang dumalo sa isang Buddhist ceremony kasama ang kaibigan nito. Binigyan siya ng kanyang ina ng kaunting pera, sinabihang alagaan ang sarili at pagkatapos ay umalis na. Habang iniisip iyon ni Joshua, lalo siyang kinakabahan. Mabilis siyang sumunod ngunit wala na roon ang kanyang ina.
Pagbalik niya sa bahay, tinawagan niya ito at tinanong kung iwan na ba talaga siya nito. Nasa istasyon ng tren na pala ang kanyang ina at naroon din ang kanyang ama. Nagmakaawa si Joshua na huwag siyang iwan at nangakong kaya niyang kumita upang buhayin ang kanyang ina. Ngunit ang huling tunog ng telepono ay tila walang katapusang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pusong matagal ng kulang sa pagmamahal. Kahit naiintindihan niyang iniwan na siya, hindi pa rin niya iyon matanggap. Dahil dito, mabilis niyang pinaandar ang lumang motorsiklo ng kanilang pamilya papunta sa istasyon ng tren. Sa alaala ni Joshua noong bata pa siya, ang kanyang ina lamang ang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Kahit mahirap ang kanilang buhay, madalas siyang dalhin ito sa parke na puno ng mababangong bulaklak upang maglaro. Ipinikit ni Joshua ang kanyang mga mata at binitawan ang manibela. Nais niyang mamatay habang iniisip ang magagandang alaala. Nagkataon namang nasaksihan ni Chani ang nakakatakot na eksenang iyon. Pagkagising ni Joshua, nasa ospital na siya at nakita niya si Chani na nakatayo sa harapan niya. Naamoy niya ang kakaibang bango nito. Nakita pala ni Chani ang pagkahulog ni Joshua mula sa motorsiklo at dahil natakot siyang baka mamatay ito, agad siyang tumawag ng ambulansya. Pagkatapos noon, lumabas si Chani upang sagutin ang isang tawag sa telepono. Ngunit pagbalik niya, wala na si Joshua. Mabilis siyang lumabas at nakita niyang naghihintay pala ito sa may pinto. Bago dumating ang mga pulis, mabilis na hinila ni Joshua si Chani papasok sa hagdanan. Sa gitna ng tensyon, ang sobrang lapit nila sa isa't isa ay nagpalakas ng tibok ng puso ni Chani. Nang makaalis na ang mga pulis, saka lamang nagpakita ng hiya si Joshua. Pagkatapos noon ay sumunod si Chani kay Joshua. Ngunit may isang bagay siyang hindi maintindihan. Hindi naman ito nakabangga o nakasakit ng tao kaya bakit ito nagtatago sa mga pulis. Ipinaliwanag ni Joshua na wala siyang lisensya sa pagmamaneho. Biglang naalala ni Joshua na naiwan pa ang kanyang motorsiklo sa kalsada kaya gusto niya itong itulak pauwi. Sumunod si Chani dahil naniniwala siyang kung tutulong ka sa isang tao, dapat mo itong tulungan hanggang sa huli. Magkasama nilang itinulak ang motorsiklo sa mabahong eskinita hanggang makarating sa sirasirang bahay ni Joshua. Pagkakita ni Chani sa magulong paligid, gusto niyang malaman kung paano namuhay si Joshua sa ganoong lugar. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tila palihim na siyang pinaalis ni Joshua sa pamamagitan ng pagtatanong kung hindi pa ba siya uwi. Nang makita ni Joshua ang seryosong ekspresyon ni Chani, naging tapat siya rito at ikinuwento kung paano siya nagkaroon hindi lamang ng masamang ama kundi pati ng inang iniwan siya. Naalala ni Chani ang sinabi ng doktor sa ospital na biktima ng domestic violence si Joshua. Dahil dito, puro awa ang naramdaman niya para rito. Kinabukasan, nagdala si Chani ng kalahating baon na kanin upang yayain sanang kumain si Joshua kasama niya. Ngunit pagdating niya sa paaralan, nadatnan niyang pinapagalitan ito ng guro kaya nagpasya siyang hintayin na lamang ang lunch break. Pagdating ng tanghalian, nakita niyang iniinsulto si Joshua ng mga kaklase nito dahil hindi nito kayang bayaran ang 600 yuan na class fund. Nais sanang ipagtanggol ni Chani si Joshua, ngunit mabilis siyang hinila palayo ni Yunchen. Niyaya ni Yunchen si Chani na kumain ng tanghalian, ngunit sa halip ay tumakbo si Chani papunta kay Joshua. Pagdating nila sa rooftop, niyaya ni Chani si Joshua na sabay silang kumain. Ngunit maling naintindihan ni Joshua ang kabaitan niya at inisip niyang naawa lamang ito sa kanya. Para kay Joshua, magkaiba sila ng mundo kaya hindi sila maaaring maging magkaibigan. Naniniwala siyang kinakaibigan lamang siya ni Chani dahil sa awa at sinabi niyang ayaw na niya itong makita muli. Lubhang nasaktan si Chani sa mga salitang iyon, ngunit gusto pa rin niyang maging kaibigan si Joshua. Nang gabing iyon, dala ang kanyang lunchbox, muli niyang pinuntahan si Joshua dahil nais niyang makausap ito ng maayos. Akala ni Joshua ay tapos na ang lahat, ngunit para kay Chani ay hindi pa malinaw ang mga bagay. Gusto lamang niyang maging kaibigan niya ito. Natatakot si Joshua na kapag nalaman ng ibang tao ang tungkol sa kanila, mamaliitin din si Chani tulad ng pamamaliit ng mga tao sa kanya. Pinayuhan naman ni Chani si Joshua na huwag maliitin ang sarili nito. Sinabi niyang may mga tao ring nagpapakalat ng chismis tungkol sa kanya, gaya ng pagiging sugar baby umano nito, ngunit wala namang nakakita mismo kaya hindi ibig sabihin ay totoo agad ang mga chismis. Para kay Chani, hindi dapat pinapansin ang opinyon ng ibang tao at dapat ay mamuhay lamang ng maayos. Naniniwala rin siya na mabuting tao si Joshua at ang mga nangyari rito ay hindi nito kagustuhan o kasalanan. Dahil sa mga sinabi ni Chani, nakumbinsi si Joshua at kusa itong humingi ng tawad sa kanya. Kalaunan, naging magkaibigan ang dalawa. Hindi lamang iyon, naging parang sinag ng liwanag si Chani sa madilim na mundo ni Joshua. Unti-unti ring lumampas sa simpleng pagkakaibigan ang nararamdaman ni Chani para rito. Lesbian si Yunchen. Madalas siyang tahimik na nakatayo sa labas ng dance studio habang pinagmamasdan ang pinakamagandang tao sa kanyang paningin. Habang pauwi, sabay na nagmemeryenda sina Yunchen at Chani habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Biglang lumitaw ang lola ni Yunchen at agad na nawala ang ngiti sa mukha nito. Magiliw sanang bumati si Chani sa lola ni Yunchen, ngunit sinabi ni Yunchen na hindi sila magkaibigan at magkaklase lamang silang nagkataong magkapareho ng daan. Dahil dito, agad na naging awkward ang sitwasyon. Kinabukasan sa paaralan, nagpanggap si Yunchen na hindi niya kilala si Chani dahilan upang lalo itong masaktan. Kaya nang puntahan siya ni Yunchen, nagtampo si Chani at umalis. Pumunta si Chani sa rooftop upang hanapin si Joshua. Labis siyang nalulungkot noon. Alam naman ni Joshua kung bakit siya nagtatampo, ngunit hindi nito alam kung paano siya aliwin. Kaya sinabi na lamang nito kay Chani na maaari siyang lumapit anumang oras kung may kailangan siya. Nagulat si Chani dahil hindi niya inaasahang marunong ding umaliw ng ibang tao ang malamig na si Joshua.
Para kay Joshua, normal lamang iyon sa magkaibigan. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Chani. Masaya rin siya sa pagbabago ni Joshua. Ngunit hindi nagtagal, may isang taong may masamang intensyon na palihim silang kinuhanan ng litrato habang magkasama sa rooftop. Dahil dito, kumalat sa buong paaralan ang chismis na girlfriend ni Joshua si Chani. Upang hindi maapektuhan ang pag-aaral ni Chani, nais ng guro na gumawa siya ng written statement na nangangakong hindi na muling makikipagkita kay Joshua upang matapos na ang issue. Naniniwala si Chani na si Yunchen ang nagpapakalat ng chismis kaya mariin siyang tumangging pirmahan ang statement. Bukod pa rito, malinaw namang walang ginawang mali sina Chani at Joshua. Ngunit kung hindi niya mapapatunayang inosente siya, hindi siya makakatawan sa paaralan sa dance competition at maapektuhan din ang kanyang kinabukasan sa pag-aaral. Samantala, kinu-question naman ng guro si Joshua kung bakit kasama niya si Chani sa rooftop. Matigas itong tumangging magsalita. Ipinaliwanag ng guro na mas malaki ang magiging epekto ng insidente kay Chani kaysa kay Joshua dahil babae ito. Dahil dito, wala nang ibang nagawa si Joshua kundi amining pinilit niya si Chani na pumunta sa rooftop. Hindi inaasahan, pumasok si Yunchen upang protektahan si Chani at linawin ang maling akala. Nagpanggap si Yunchen na girlfriend ni Joshua at sinabing ang rooftop ay lugar nila ng pagkikita. Ngunit hindi nila inaasahang magiging mas malala pa ang magiging kapalit nito. Pag-uwi ni Yunchen, kinalagkad siya ng kanyang lola at kinuskus ng madiin ang buong katawan gamit ang brush dahil naniniwala itong nadungisan ang kanyang apo. Tinanong siya nito kung gaano na niya katagal kilala si Joshua. Habang nagtitiis sa matinding sakit, paulit-ulit lamang na humihingi ng tawad si Yunchen dahil ipinagtanggol lamang niya ang kanyang matalik na kaibigan. Halos matuklap ang balat ni Yunchen dahil sa ginawa ng kanyang lola. Sa galit, tumakas siya mula sa kanilang bahay. Nagkataon namang makita niya si Chani na dumalaw sa kanya. Lumaki si Yunchen sa isang lubhang magulong pamilya. Pumanaw na ang kanyang tunay na ama at iniwan naman siya ng kanyang ina kaya mag-isa siyang pinalaki ng kanyang lola. May halong pagmamahal at galit ang nararamdaman ng kanyang lola para sa kanya dahil naniniwala itong ang ina ni Yunchen ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Palaging ipinapakita ng lola na mahal niya si Yunchen. Hindi na kinaya ng ina ni Yunchen ang lahat kaya nakipagdiborsyo ito sa kanyang asawa. Ngunit hindi inaasahan ng lahat na dahil sa matinding desperasyon, pinili ng kanyang ama na sunugin ang sarili. Pakiramdam ni Yunchen ay hindi kasalanan ng kanyang ina ang nangyari, ngunit hindi iyon tinanggap ng kanyang lola. Habang lumalaki si Yunchen, tuwing nagpapakita siya ng senyales ng romantikong damdamin, pisikal siyang pinipigilan ng kanyang lola. Ang tanging taong tunay na nakaunawa kay Yunchen ay si Chani. Dahil dito, hindi na malayan ni Yunchen na nagkaroon na pala siya ng espesyal na damdamin para sa kanyang matalik na kaibigan. Pakiramdam naman ni Chani ay siya ang dahilan kung bakit nasasaktan si Yunchen. Dahil malapit siya kay Joshua, si Yunchen ang napagbubuntungan ng sisi. Dahil dito, isinama ni Chani si Yunchen sa kanilang bahay upang pasayahin ito. Ang masayang samahan ng pamilya ni Chani ay isang bagay na hindi pa kailanman naranasan ni Yunchen. Marahil iyon ang dahilan kung bakit naging parang sinag ng araw si Chani sa buhay niya. Nang gabing iyon, natulog silang dalawa sa isang kama. Hindi alam ni Chani na ang nararamdaman ni Yunchen ay matagal nang lumampas sa simpleng pagkakaibigan. Niyakap pa ni Chani si Yunchen at nagpasalamat dito sa pagprotekta sa kanya, ngunit sinabi rin niyang hindi ganoon ang nararamdaman niya. Pagkatapos makatulog ni Yunchen, palihim na lumabas si Chani. Pumunta siya upang kausapin si Joshua. Dahil sa nangyaring insidente, napagalitan si Yunchen ng kanyang pamilya. Siyempre, hindi rin nakaligtas si Joshua. May malupit na ama si Joshua at isang inang bulag sa katotohanan. Natatakot si Chani na baka mas mabigat ang maging parusa kay Joshua kaysa kay Yunchen. Ngunit mas natatakot si Joshua na maapektuhan si Chani kaya hindi na siya nangangahas na mapag-isa silang dalawa. Hindi alam ni Chani na kasalukuyang kinukuha na ng bangko ang bahay ni Joshua at ilang araw na itong natutulog sa convenience store. Pagkatapos noon, isinama ni Joshua si Chani pauwi. Nagkataon namang nakita sila ni Yeti na matagal nang nanliligaw kay Chani. Kaklas ni na Yunchen at Joshua si Yeti. Kahit ipinagsasabi ni Yunchen sa lahat na sila ni Joshua ang magkasintahan, pakiramdam pa rin ni Yeti na may kakaiba sa sitwasyon. Dahil dito, palihim niyang hinayaan ang kanyang mga junior na asarin si Yunchen. Ngunit hindi madaling paglaruan si Yunchen. Kapag inaway siya, sinisigurado niyang masasaktan din ang kalaban. Dahil gusto ni Joshua si Chani, nais din niyang protektahan ang mga taong konektado rito. Kaya tinuruan niya ng leksyon ang lalaking nambubuli kay Yunchen. Nang marinig iyon ni Yeti, hindi niya matanggap na hinahamon ni Joshua ang kanyang posisyon bilang siga sa paaralan. Agad siyang nag-utos ng mga tao upang gantihan si Joshua at balak pa niyang gamitin ang pagkakataong iyon upang mapatalsik ito sa paaralan. Ngunit sumingit si Yunchen upang ipaliwanag ang nangyari at ipagtanggol si Joshua. Pagkatapos noon, nagpasalamat si Joshua kay Yunchen. Ngunit pagharap nito kay Joshua, lalo lamang nainis si Yunchen. Tinanong niya kung sino ba ang nagbigay rito ng karapatang makialam sa buhay ng iba. Diretsahan niyang sinabi na ayaw niya kay Joshua dahil isa lamang itong pabigat at istorbo. Pagkatapos ng klase, pumunta si Yunchen sa bahay ni Chani, ngunit nadatnan niyang maraming pulis doon. Nalaman niyang ang kanyang lola pala ang tumawag sa pulisya. Kapag hindi raw umuwi si Yunchen, madadamay rin ang mga magulang ni Chani. Dahil dito, napilitan si Yunchen na sumunod sa kanyang lola. Ngunit hindi niya inaasahan na agad nitong asikasuhin ang mga papeles upang mapatigil siya sa pag-aaral. Plano ng kanyang lola na ipadala siya sa ibang bansa upang doon mag-aral. Ilang panahon ding ikinulong si Yunchen sa kanilang bahay at unti-unti siyang naging mailap sa mga tao.
Kalaunan, nakaisip siya ng paraan upang makaalis. Nilagyan niya ng sleeping pills ang saan ng kanyang lola upang kapag nakatulog ito ay magagamit niya ang ID card nito sa pagtakas. Ngunit hindi ininom ng kanyang lola ang tsaa dahil matagal na pala nitong nahalata ang plano ni Yunchen. Alam ng lola ni Yunchen na ayaw na nitong manatili sa bahay, ngunit sa totoo lang, siya mismo ang taong pinakagustong tumakas sa lahat. Si Yunchen ay apo niya at anak ng babaeng pinaniniwalaan niyang dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Dahil dito, sabay niyang minamahal at kinamumuhian si Yunchen. Ipinangako niya noon sa kanyang anak na alagaan niyang mabuti si Yunchen. Ngunit habang lumalaki ito, lalo itong nagiging kamukha ng kanyang ina. Unti-unting napalitan ng galit ang pagmamahal ng kanyang lola. Paulit-ulit nitong sinasabing anak ng mamamatay tao si Yunchen. Dumating sa sukdulan ang galit ni Yunchen, ngunit patuloy pa rin siyang pinuprovoka ng kanyang lola. Dahil dito, naitulak niya ito at bumagsak ang matanda, tumama ang ulo nito at nawalan ng malay. Ngunit walang ipinakitang pagsisisi si Yunchen. Pumasok pa siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at balak sanang tapusin ang kanyang lola. Sa sandaling iyon, dumating si Chani at napigilan si Yunchen na makagawa ng masama. Pagkatapos noon, hinikayat ni Chani si Yunchen na umalis ng bahay at pumunta sa Taipei. Ngunit hindi nila alam na may isa pang taong papunta rin ng Taipei noong gabing iyon. Si Joshua. Pinipilit siya ng mga siga na maghatid ng puting pulbos dahil hindi nabayaran ng kanyang mga magulang ang kanilang mga utang. Ngunit matatag na tumanggi si Joshua. Dahil dito, naglabas ng hiringgilya ang leader ng grupo at sinabing may regalo para sa kanya ang isang kaibigan. Hindi kailanman inakala ni Joshua na darating siya sa puntong iyon dahil lamang sa nakabangga niya ang grupo ni Yeti. May masama silang planong tuluyan ng sirain ang kanyang buhay. Kilala ni Yeti ang isang flower merchant na siyang pinagkakautangan ng ama ni Joshua. Mabilis na nahuli si Joshua ng mga siga at tinurukan nila siya ng pulbos, dahilan upang makaranas siya ng hallucinations. Sa kanyang guni-guni, nakita niya ang kanyang ina na pinapatay ang kanyang ama bago muling bumalik sa piling nito. Nakita rin niya si Chani, ang babaeng gusto niya. Pagkabalik niya sa kanyang katinuan, hindi na nangahas si Joshua na manatili pa sa kanilang bayan, kaya nagpa siyang pansamantalang tumakas papuntang Taipei upang makaiwas sa mga siga. Pagdating niya sa Taipei, nagkataon namang nakita niya sina Chani at Yunchen. Doon niya nalaman na tumakas din pala ang dalawa mula sa kanilang bahay. Magkakasama silang pumunta sa tabing dagat upang maglibang at nagkaroon sila ng maikli, ngunit masayang hapon. Kinagabihan, tinulungan nilang hanapin ni Yunchen ang kanyang ina dahil gusto nitong malaman kung bakit siya iniwan nito noon. Nang magkita silang muli, agad na niyakap ng kanyang ina si Yunchen. Dahil dito, nawala ang lahat ng tanong sa isip niya at tuluyan siyang napaiyak sa sobrang lungkot. Nais ng kanyang ina na manatili siya roon upang maalagaan siya nito. Masayang pinagmamasdan ni Chani si Yunchen habang si Joshua naman ay tahimik na nakatingin kay Chani. Pagkatapos noon, nagpa siya si Yunchen na manatili sa Taipei kasama ang kanyang ina. Sumakay naman ng bus si Chani upang bumalik sa kanilang bayan habang si Joshua ay nanatili sa Taipei upang magtrabaho ng part-time. Nagkahiwa-hiwalay silang tatlo, ngunit nakatakda pa rin silang magkita muli. Isang araw, biglang nakatanggap si Joshua ng mensahe mula sa kanyang ina. Sinabi nitong umuwi siya agad dahil maayos na raw ang sitwasyon sa kanilang bahay. Inakala ni Joshua na isa na itong bagong simula, ngunit hindi niya alam na isa lamang pala itong bagong patibong. Totoong naayos ang problema sa bahay, ngunit dahil lamang iyon sa muling pangungutang ng kanyang ama upang bayaran ang dating utang. Gumamit lamang ito ng panibagong utang upang takpan ang luma, ngunit wala namang nagbago. Nanatili pa rin ang kanyang ama sa dati nitong ugali. Nang malaman ni Yeti na nakabalik na si Joshua, agad nitong kinontak ang mga siga upang ipahamak siya. Kinabukasan, inaresto ang ama ni Joshua. Humingi ng pera ang leader ng grupo sa ama ni Joshua at nagbigay ito ng isa pang opsyon. Pinili ng miserableng ama ang pangalawang opsyon, ang ipagbili ang kinabukasan ng sarili niyang anak. Pagkatapos noon, nagsama ito ng grupo ng mga pulis pauwi sa kanilang bahay. Dahil dito, hindi na alam ni Joshua kung saan siya pupunta. Hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Yeti. Sinabi nitong ipinagbili siya ng kanyang sariling ama kapalit ng 500,000 won. Halos tuluyan nang mawala ng pag-asa si Joshua. Sobrang bigat ng kanyang naramdaman kaya hindi na siya makapagsalita. Madalas mang mag-away sina Joshua at Yeti sa paaralan, hindi iyon ang totoong dahilan kung bakit siya pinupuntirya nito. Sa katunayan, nalaman pala ng ama ni Yeti na lihim itong nagbebenta ng pulbos sa paaralan kaya ginamit nila si Joshua bilang scapegoat. Tuluyan nang nawalan ng tiwala si Joshua sa mundo. Sa kabutihang palad, nalaman ni Chani na nakabalik na siya kaya agad niya itong hinanap. Natagpuan niya si Joshua na nakatayo sa gitna ng ulan habang mukhang nawawalan ng pag-asa. Agad siyang nagpayong dito. Habang umiiyak, ikinuwento ni Joshua na ipinagbili siya ng kanyang ama at hindi rin siya pinaniwalaan ng kanyang ina. Hindi alam ni Chani kung paano siya aliwin kaya niyakap na lamang niya ito. Pagkatapos noon, isinama niya si Joshua sa maliit na shed sa kanilang bahay. Walang pumupunta roon kaya pansamantala itong naging ligtas na taguan ni Joshua. Nagplano silang ipagdiwang ng magkasama ang Pasko. Ngunit bago pa dumating ang Pasko, naghahanda ng umalis si Joshua. Inamin niya kay Chani na dati siyang pinilit na turukan ng pulbos at kinuhanan pa siya ng video habang nasa ganoong kalagayan. Ipinadala nila ang video kay Yeti. Para kay Joshua, iyon ay isang dungi sa kanyang pangalan na hindi na kailanman mabubura. Agad namang nagdesisyon si Chani na tulungan siyang mabura ang video. Ngunit walang kaalam-alam si Joshua tungkol sa plano niyang iyon.
Habang tumatagal, lalo silang naging malapit sa isa't isa hanggang sa tuluyan silang naging magkasintahan. Samantala, matagal nang nanliligaw si Yeti kay Chani ngunit hindi pa rin siya nito sinasagot. Kinabukasan, sinuway ni Chani ang sarili niyang mga prinsipyo at kusa niyang nilapitan si Yeti upang makuha ang cellphone nito. Niyaya siya ni Yeti na lumabas at naisip ni Chani na magandang pagkakataon iyon. Habang hindi nakatingin si Yeti, mabilis niyang kinuha ang cellphone nito at nagtago sa banyo. Ngunit bago pa niya mabura ang video, biglang pumasok si Yeti. Hindi niya inaasahang matagal na palang naghihinala si Yeti kay Chani. Pagkatapos noon, halinhinang ginahasa ni Yeti at ng kanyang mga kasamahan si Chani habang kinukunan pa yon ng video ni Chani kahit desperado na itong umiiyak at nagmamakaawa. Tinawagan pa ni Yeti si Joshua at sinabing pumunta ito upang samahan ang kanyang girlfriend bago ipadala rito ang lokasyon nila. Agad na naunawaan ni Joshua na nasa panganib si Chani kaya dali-dali siyang nagtungo sa bar. Ngunit pagdating niya roon, hinarangan siya ng mga siga sa labas. Sinabi ng mga ito na hindi niya kayang galawin ang taong nasa loob. Pinayuhan pa siya ng leader ng grupo na umuwi na lamang, ngunit nagpumilit pa rin si Joshua na pumasok. Dahil dito, pinagtulungan siyang bugbugin ng mga siga hanggang sa hindi na siya makatayo. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na si Yeti at ang kanyang grupo matapos ang kanilang ginawa. Tinukso pa siya ni Yeti at sinabi kung bakit siya nahuli ng dating at huwag niyang kalimutang ihatid ng maayos ang kanyang girlfriend pauwi. Umuulan noon. Masakit ang buong katawan ni Joshua, ngunit higit na mas masakit ang kanyang puso. Pakiramdam niya kung hindi dahil sa kanya ay hindi sana mapapahamak si Chani. Habang nagbibihis si Chani, tahimik lamang itong umiiyak at hindi nagsasalita kay Joshua. Nang ihatid siya ni Joshua pauwi, saka lamang nagsalita si Chani at sinabing wala na silang kinalaman sa isa't isa. Hindi alam ni Joshua kung ano ang dapat niyang gawin. Sa sandaling iyon, dumating ang ina ni Chani. Nag-aalala ito dahil hindi pa nakakauwi ang kanyang anak ng hating gabi kaya hinanap niya ito. Pagkakita kina Chani at Joshua na parehong sugatan, agad niyang gustong malaman ang nangyari. Inakusahan pa niya si Joshua na siya ang nanakit kay Chani. Sinubukan ni Chani na ipaliwanag sa kanyang ina na walang kinalaman si Joshua sa nangyari at ipinilit niyang pauwiin ito. Pagka-uwi nila, sunod-sunod na tinanong ng kanyang mga magulang si Chani. Sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili at sinabi niya ang pangalan ng 6 na lalaking gumahasa sa kanya. Lubos na nasaktan ang kanyang mga magulang, ngunit nagpakatatag pa rin sila upang ipaglaban ang hustisya para sa kanilang anak. Pagkatapos noon, dinala nila si Chani sa ospital upang sumailalim sa medical examination at makakuha ng ebidensyang magagamit laban sa mga gumawa nito. Ngunit lalo lamang nadagdagan ang trauma ni Chani dahil sa prosesong iyon. Sinabihan siya ng doktor na hubarin ang kanyang damit para kunan ng litrato, at para kay Chani ay wala itong pinagkaiba sa ginawa sa kanya ni Yeti at ng grupo nito. Sinubukan ni Chani na kayanin ang lahat dahil naniniwala pa rin siyang may hustisya sa mundo. Samantala, dahil sa tindi ng galit at mga sugat na natamo ni Joshua, nagsuka siya ng dugo at nawalan ng malay sa gitna ng kalsada. Sa kabutihang palad, may nakakita sa kanya at dinala siya sa ospital. Nagtatrabaho sa ospital ang ina ni Joshua, ngunit hindi man lamang siya nito pinuntahan o inalagaan. Pagkagising niya, kusa siyang umalis ng ospital. Doon lamang siya nilapitan ng kanyang ina upang hikayating umuwi na. Ipinaliwanag ni Joshua na noong ipinagbili ng kanyang ama ang kanyang kinabukasan, wala na siyang maituturing na tahanan. Puno ng pagsisisi ang kanyang ina at nangakong hihiwalayan na nito ang kanyang ama upang magsimula silang muli ni Joshua. Ngunit para kay Joshua, huli na ang lahat. Sa puntong iyon, paghihiganti na lamang ang laman ng kanyang isip. Samantala, dinala ng mga magulang ni Chani ang kanilang anak sa presinto upang magsampa ng reklamo. Ngunit nang makita ng hepe ng pulisya ang pangalan ni Yeti, agad niyang nakilala na anak pala ito ng makapangyarihang tao. Dahil dito, minanipula niya ang sitwasyon at sinabing kung magsasampa sila ng kaso, lalo lamang masasaktan si Chani dahil hindi lang isang tao ang makakaalam ng nangyari kundi ang buong bansa. Pinayuhan niya ang mga magulang ni Chani na makipag-usap muna sa paaralan at sa mga pamilya ng mga nanggahasa upang makipag-areglo. Wala silang nagawa kundi sumunod. Pagkatapos noon, tinawagan ng hepe ng pulisya ang ina ni Yeti. Sinabi niyang natulungan niya silang maitago ang kaso at dapat ay sila na ang bahala sa problema sa paaralan. Tuwang-tuwa naman ang ina ni Yeti at nangakong kakausapin nito ang asawa upang suportahan ang hepe ng pulisya. Dahil malapit na ang eleksyon, hindi nila maaaring hayaang may anumang iskandalong makasira sa pangalan ng kanyang asawa. Kinabukasan, pumunta sa paaralan ang mga magulang ng mga nanggahasa upang makipagkita sa mga magulang ni Chani. Ngunit imbes na magpakita ng pagsisisi, sinisipan nila si Chani at sinabing siya ang nangakit sa kanilang mga anak. Tumayo rin si Yeti upang ipagtanggol ang sarili nito. Ipinagtanggol ni Yeti ang sarili at sinabing niyaya lamang niya si Chani na lumabas. Ayon sa kanya, nalasing umano si Chani at kusa nitong hinubad ang kanyang mga damit. Sumang-ayon din ang kanyang mga kaibigan at sinabing si Chani mismo ang nagsimula ng lahat. Ngayon daw ay nagpapanggap lamang itong biktima. Binaligtad pa ng mga pamilya ng mga nanggahasa ang sitwasyon at nagbantang kakasuhan ang mga magulang ni Chani dahil sa paninirang puri. Gusto nilang malaman ng buong mundo kung gaano raw karumi si Chani. Naniniwala silang pera lamang ang habol ng pamilya nito. Hindi na napigilan ng ama ni Chani ang galit at agad siyang nakipagsuntukan. Samantala, kalmado lamang na nakaupo at nagmamasid ang ina ni Yeti habang naghihintay na humupa ang kaguluhan. Pagkatapos mag-alisan ng mga tao, saka ito mahinahong nagsalita. Balak nitong magbigay ng pera bilang kabayaran kay Chani. Ngunit tumanggi ang ama ni Chani dahil para sa kanya ay katumbas iyon ng pagbebenta sa sariling anak.
Ang gusto lamang niya ay hustisya. Ngunit laban sa makapangyarihang pamilya ni Yeti, wala silang boses dahil mas mababa ang kanilang estado sa buhay. Hindi naging madali ang laban nila. Habang tumatagal, halos walang progreso sa kaso. Samantala, ang mga nanggahasa ay nanatiling masaya at walang pakialam dahil suportado sila ng kanilang mga pamilya. Araw-araw silang nagtatawanan at nagkukwentuhan na parang walang nangyari at tila walang kamalay-malay sa krimeng ginawa nila. Tahimik silang pinagmamasdan ni Joshua mula sa malayo habang iniisip na sana ay masaksak niya silang lahat hanggang mamatay. Ngunit hindi niya inaasahang may mas mauuna pa sa kanya. Ang ama ni Chani, na desperadong makakuha ng hustisya para sa kanyang anak, ay minaneho ang kanyang sasakyan patungo sa grupo ng mga lalaki upang sagasaan sila. Ngunit siya mismo ang nasugatan habang ang mga hayop na iyon ay nanatiling ligtas. Sinamantala naman iyon ng ina ni Yeti at agad niyang kinasuhan ang ama ni Chani ng attempted murder. Personal pa niyang pinuntahan ang bahay ni Chani upang makipagkasundo. Sinabi niyang kung tatanggapin ni Chani ang kabayaran at pipirma sa kasunduang hindi na magsasampa ng kaso laban kay Yeti, hindi nila ipakukulong ang ama nito. Sa huli, napilitang pirmahan ng ina ni Chani ang kasunduan sa ngalan ng kanyang anak. Nang malaman iyon ng ama ni Chani, galit na galit siya at sinampal ang kanyang asawa. Para sa kanya, walang silbi ang pagiging magulang kung hindi nila maipaglaban ang hustisya para sa kanilang anak. Ngunit paano nga balalaban ang mga ordinaryong taong tulad nila laban sa mayayamang pamilya? Gusto lamang ng ina ni Chani na makakuha ng karagdagang pera upang makapagsimula muli ng bagong buhay ang kanyang anak. Pagka-uwi nila, pinayuhan din niya si Chani na kalimutan na ang lahat at gamitin na lamang ang pera upang mamuhay ng mas maayos. Ngunit hindi iyon madaling tanggapin ni Chani kaya tumakas siya sa kanilang bahay. Pumunta siya sa parke at buong magdamag na sumayaw upang subukang kalimutan ang kanyang sakit. Maraming tao ang humanga sa kanyang pagsasayaw. Ngunit nang makita niyang may isang taong kinukunan siya ng video, bigla niyang naalala ang eksena noong kinukunan siya ng mga nanggahasa habang pinapahiya. Dahil dito, agad siyang tumakbo palayo. Nagkataon namang nakita niya ang grupo ni Yeti. Kumikilos ang mga ito na parang walang nangyari at mumiti pa sa kanya. Dahil sa matinding sakit at desperasyon, gusto nang wakasan ni Chani ang kanyang buhay habang nakatayo sa rooftop ng paaralan. Nasaksihan iyon ni Joshua at agad niya itong pinigilan sa paggawa ng padalos-dalos na desisyon. Sinabi niyang kung tatalon si Chani, susunod din siya rito. Ipinangako rin niyang hindi niya kailanman iwan si Chani ng mag-isa. Pareho silang sugatan at sa isa't isa nila natagpuan ang pagdamay at kaginhawahan. Kinabukasan, nakipagkita si Chani kay Joshua. Sinabi niyang aalis sila ng kanyang pamilya at lilipat sa Taipei upang magsimula ng panibagong buhay. Umaasa siyang sa ganoong paraan ay makakalimutan niya ang lahat ng nangyari. Nangako rin si Chani na muli silang magkikita ni Joshua makalipas ang 5 taon sa rooftop kung saan nila ipagdiriwang ang Pasko ng magkasama. Ngunit hindi alam ni Chani na matapos siyang umalis, wala nang magiging dahilan si Joshua upang pigilan ang sarili. Magulo na nga ang kanyang pamilya at si Chani lamang ang natitirang liwanag sa kanyang buhay. Ngunit sinira pa yon ng walang hiyang si Yeti. Dahil dito, iisa na lamang ang gusto ni Joshua, ang maghiganti. Ang 6 na taong nanakit kay Chani ay patuloy pa ring namumuhay ng komportable. Si Chongya, ang babaeng kumuha ng video habang inaabuso si Chani, ay buhay pa rin at kapalmukhang pumalit pa bilang pangunahing dancer. Para kay Joshua, hindi karapat-dapat na mamuhay ng masaya ang mga taong iyon. Galit na galit siya sa kanila. Ang unang target ni Joshua ay ang utak ng lahat, si Yeti. Pagkatapos ng performance, hinanap ni Joshua si Yeti at paulit-ulit itong sinaksak. Sa kasamaang palad, hindi namatay si Yeti matapos siyang saksakin ni Joshua. Sa halip, naaresto si Joshua at ipinadala sa reformatory dahil menor de edad pa siya noon. Ngunit kahit nakakulong na siya, may paraan pa rin ang pamilya ni Yeti upang pahirapan siya. Sinuhulan ng ina ni Yeti ang mga kasamahang bilanggo ni Joshua upang bugbugin at parusahan siya. Kapag lumalaban si Joshua, pinahahaba naman ang kanyang pananatili sa reformatory. Naging napakahirap ng buhay niya roon. Samantala, nakarating si Chani sa Taipei, ngunit hindi rin naging maayos ang kanyang buhay. Ipinakalat online ni Chongya ang video ng pang-aabuso sa kanya. Maraming tao ang sumali sa paninira kay Chani at tinawag siyang spoiled at malandi na mahilig lamang umakit ng mga lalaki. Unti-unting winasak ng masasakit na salita sa internet ang kanyang kalooban. Pagkalabas ni Joshua, hindi siya umuwi sa kanyang ina. Sa halip, dumiretso siya sa rooftop ng kanilang paaralan. Dahil ng taong iyon, nangako sila ni Chani na magkasamang ipagdiriwang ang Pasko. Ngunit hindi niya nakita si Chani. Ang tanging nadatnan niya ay isang pine tree at mga salitang nagsasabing maging masaya siya. Doon niya tuluyang naunawaan ang lahat at agad siyang napaluha. Makalipas ang 8 buwan, nagsimula si Joshua ng panibagong buhay. Araw-araw siyang nagsisikap sa trabaho. Isang araw, hindi niya inaasahang makakatagpo ng isang babaeng kamukha ni Chani. Agad niya itong tinawag sa pangalan ni Chani at inalok na ihatid. Ang pangalan ng babae ay Shaking. Pakiramdam ni Joshua ay kapareho nito ang dating na ibinibigay ni Chani. Habang paalis na sana siya, napansin niya ang butterfly tattoo sa daliri ng babae. Parehong-pareho iyon sa tattoo ni Chani, maging ang lokasyon at disenyo nito. Nagtaka siya kung sino ba talaga ang bulag na babaeng iyon. Matapos makilala si Shaking, tuluyan nang nagsimula ang landas ng paghihiganti ni Joshua. Hindi niya palalampasin kahit isa sa mga halimaw na nanakit kay Chani. Maging ang kanilang mga pamilya ay nakatakdang magdusa sa kanyang mga kamay. Layunin ni Joshua na tuluyan silang ubusin. Pagkatapos makalaya, nagtrabaho siya sa ilalim ni Big E.
Sa gabi, isa siyang street cleaner, habang sa araw naman ay sumasama siya kay Big A upang maglinis ng mga crime scene. Sa proseso, natutunan ni Joshua kung paano pumatay at magtago ng ebidensya bilang paghahanda sa kanyang paghihiganti. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya mahanap si Chani. Sinasabi ng lahat na nagpakamatay na ito. Ngunit hanggat hindi natatagpuan ang bangkay nito, hindi titigil si Joshua sa paghahanap. At kung totoong wala na si Chani, personal niyang pupuntahan ang bawat taong nanakit dito upang maningil. Isang araw, muli niyang nakilala ang bulag na babaeng si Sheking. Magkaiba man ang mukha nito kay Chani, pareho naman ang boses, ugali, at kilos nila. Bukod pa roon, may butterfly tattoo rin ito sa daliri na eksaktong katulad ng kay Chani. Nagtatrabaho si Sheking sa isang radio station. Mula nang makilala siya ni Joshua, araw-araw na itong nakikinig sa radyo at may natuklasan siya. Ikinuwento ni Sheking na nagsimula ang kanyang problema sa paningin noong grade 11. Nagkataon namang iyon din ang taon nang mangyari ang trahedya kay Chani. Dahil sa napakaraming pagkakatulad, lalo lamang naniwala si Joshua na si Sheking talaga si Chani. Dahil dito, palihim niya itong sinimulang bantayan. Minsan, muntik nang mabangga si Sheking sa isang harang sa daan, kaya hindi napigilan ni Joshua na bigyan siya ng babala. Ngumiti si Sheking at agad niyang nakilala si Joshua bilang taong tumulong sa kanya noon. Ang simpleng ngiti ni Sheking ay sapat upang matulala si Joshua dahil pakiramdam niya ay si Chani mismo ang nasa harapan niya. Hindi lamang ang ngiti ni Sheking ang kapareho ni Chani, maging ang paborito nitong chicken leg rice ay pareho rin. Tinanong ni Sheking si Joshua kung nagkakilala na ba sila noon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay matagal na niyang kilala ang boses ni Joshua. Itinanggi iyon ni Joshua at sinabing hindi pa sila kailanman nagkita. Ngunit nang makita niya ang butterfly tattoo ni Sheking, nais niyang malaman kung saan nito iyon nakuha. May kapareho rin kasing butterfly tattoo si Joshua bilang simbolo ng pagmamahal niya kay Chani. Nagtaka siya kung bakit ganoon din ang piniling tattoo ni Sheking. Ngunit sinabi ni Sheking na hindi rin niya alam dahil sa alaala niya ay hindi naman siya nagpalagay ng tattoo. Mukha naman itong hindi nagsisinungaling kaya pansamantala munang itinago ni Joshua ang kanyang mga hinala habang inihahatid siya pauwi. Bago sila maghiwalay, nagpalitan sila ng phone numbers. Pagdating ni Sheking sa bahay, naghanda ang kanyang nani ng sesame chicken para sa kanya. Mahilig si Sheking sa sesame chicken at nagkataon ding iyon din ang paboritong pagkain ng anak ng kanyang nani. Gamit ang feature para sa visually impaired, nais ni Sheking na i-text si Joshua kaya kinailangan niyang banggitin ng malakas ang pangalan nito. Nang marinig ng nani ang pangalan ni Joshua, bigla itong napalingon kay Sheking na tila ba kilala nito ang lalaki. Sa mga sumunod na araw, patuloy na time text ni Joshua si Sheking. Sa wakas, naglakas loob siyang yayain itong kumain sa labas at agad naman itong pumayag ng walang pag-aalinlangan. Bihira ring makita ni Joshua ang ganoong kasayang ekspresyon sa mukha ni Sheking. May kaibigan si Sheking na nagngangalang Chichi na madalas magpalipas ng gabi sa kanilang bahay. Ngunit tuwing hating gabi, palihim itong tinitingnan ang cellphone ni Sheking na tila may hinahanap. Ang mga taong nanakit kay Chani noon ay namumuhay na ngayon ng normal. Ngunit sa tuwing nakikita ni Matthew ang babaeng inabuso noon, bumabalik siya sa gabing winasak nila si Chani. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawang manatiling kalmado ni Chani matapos ang lahat ng nangyari. Minsan pa nga ay nagkakaroon siya ng hallucinations at nakikita niyang nakatitig sa kanya si Chani. Marahil siya lamang ang tunay na nakakaramdam ng pagsisisi. Malapit nang ikasal si Matthew kaya nakipagkita siya kina Chuang Jongtai at Layan upang tanungin kung nasaan si Chani. Ngunit wala ni isa sa kanila ang may alam kung saan ito nagpunta. Pinayuhan din nila si Matthew na dahil ikakasal na siya, mas mabuting manahimik na lamang siya at huwag nang ipaalam pa sa kanyang fiancé ang nangyari noon. Wala silang kahit katiting na pagsisisi. Para pa sa kanila, mabuti na ring namatay si Chani. Samantala, isa ng self-defense instructor para sa mga babae si Chuang Jongtai. Madalas niyang paalalahanan ang mga kabataang babae na mag-ingat sa mga lalaking may masamang intensyon, ngunit hindi niya kailanman binanggit na dati rin siyang nang abuso ng isang babae. Nagbukas naman sila yan ng maliit na restaurant. Tahimik nang nagpapatuloy ang buhay ng lahat at ayaw na nilang banggitin pa si Chani dahil iyon ang pinakamalaking kasalanan sa kanilang buhay. Patuloy na inuusig ng guilt si Matthew. Dahil dito, naghanap siya ng private investigator online upang imbestigahan kung nasaan si Chani. Gusto niyang magsisi at itama ang kanyang mga pagkakamali bago siya tuluyang magpakasal. Isang araw, nakipagkita si Sheking kay Joshua. Bigla nitong niyaya si Joshua na mag-selfie silang dalawa. Hindi maintindihan ni Joshua kung bakit gusto nitong magpakuha ng litrato gayong hindi naman ito nakakakita ng maayos. Ipinaliwanag ni Sheking na hindi naman siya ganap na bulag. Para lamang daw may manipis na ulap na nakaharang sa kanyang paningin at kapag nasa tamang anggulo ay nakakakita pa rin siya ng kaunti. Habang magkasama sila, napansin ni Joshua na tila nahulog ang kanyang cellphone sa kalsada kaya sinabi niyang sandali lamang siyang aalis upang hanapin ito. Ngunit habang wala si Joshua, biglang lumitaw si Matthew sa likod ni Sheking. Agad niya itong tinanong kung siya ba si Chani. Sa mismong sandaling marinig ni Sheking ang boses ni Matthew, tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Biglang may alaala na sumagi sa kanyang isip. Nakita niya si Chichi na pumapasok sa kwarto ni Chani habang umaawit. Duguan noon si Chani, nababalutan ng benda at may basag na salamin sa tabi niya. Sa computer screen ay paulit-ulit na tumatakbo ang video ng pang-aabuso sa kanya habang may hawak siyang matalim na bubog. Mistulang sinira ni Chani ang sarili niyang mukha. Samantala, nang makita ng malinaw ni Matthew ang mukha ni Sheking, napagtanto niyang nagkamali siya ng akala. Paalis na sana siya nang bigla niyang makasalubong si Joshua.
Nagulat si Joshua na nagpakita pa si Matthew sa harap nila. Agad niya itong binugbog at binalaan na kapag muli nitong nilapitan si Chani ay siguradong papatayin niya ito. Tunay na nagsisisi si Matthew. Malapit na siyang maging asawa at ama kaya desperado siyang maitama ang kanyang mga kasalanan noon. Kinagabihan, inihatid ni Joshua si Shaking pauwi. Nagkataon namang madaanan nila ang lugar kung saan dating nagsasayaw si Chani. Biglang huminto si Shaking. Hindi makapaniwala si Joshua kaya tinanong niya kung mahilig ba itong sumayaw. Ngunit sinabi ni Shaking na hindi dahil sa mahina niyang paningin ay mahina rin ang kanyang balanse at hirap siyang kumilos ng maayos. Bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Pinunasan ni Shaking ang tubig ulan sa mukha ni Joshua, katulad ng dating ginagawa ni Chani. Dahil dito, instinctively na gusto sana siyang halikan ni Joshua, ngunit umatras si Shaking upang iwasan ang kanyang paglapit. Doon napagtanto ni Joshua na palagi niyang iniisip na si Shaking ay si Chani. Ngunit kung hindi nga talaga siya si Chani, ayaw niyang tratuhin ito bilang kapalit lamang. Pakiramdam niya ay magiging napakalupit at napaka-unfair noon kay Shaking. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na muling nakipag-ugnayan si Joshua kay Shaking. Iniimbestigahan niya ang background nito at nalaman niyang namamana pala sa kanilang pamilya ang pagkabulag. Lubos na magkaiba sina Shaking at Chani. Alam niyang kapag nalaman ni Shaking na tinitingnan lamang niya ito bilang kapalit ni Chani, siguradong madudurog ang puso nito. Ayaw na rin ni Joshua na makita pa si Shaking. Para sa kanya, totoong patay na si Chani. At papatayin niya ang lahat ng taong nanakit dito. Sa loob ng mahabang panahon, hindi sinagot ni Joshua ang mga mensahe o tawag ni Shaking. Hindi alam ni Shaking kung ano ang nangyari kaya ipinagpatuloy na lamang niya ang kanyang normal na buhay. Sa totoo lang, lihim pa ring nag-aalala si Joshua para kay Shaking. Kahit pilit niyang hindi ituring si Shaking bilang anino lamang ni Chani, hindi niya pa rin mapigilan ang sariling gustong mapalapit dito. Napansin din ni Shaking na tila may sumusunod sa kanya kaya tinawagan niya si Joshua. Pagring pa lamang ng telepono ay agad niyang nakilala si Joshua na nakatayo sa kanyang harapan. Tinanong niya ito kung bakit hindi nito sinasagot ang kanyang mga tawag at mensahe. Ngunit bago pa makapagsalita si Joshua, biglang dumating ang ama ni Chani. Nagpanggap itong hindi kilala si Joshua at tinanong si Shaking kung sino ito. Walang pagdududang ipinakilala ni Shaking ang lalaki bilang kanyang driver. Pagkatapos lumipat sa Taipei, naging driver ang ama ni Chani sa loob ng maraming taon. Siya rin ang madalas na naghahatid sundo kay Shaking. Samantala, ang nani at ang bahay ni Shaking ay konektado pala sa ina ni Chani. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Joshua na may itinatago sila. Tinandaan niya ang plate number ng sasakyan ng ama ni Chani at nagtungo siya sa taxi company upang magtanong gamit ang dahilan na nawawala ang kanyang cellphone. Ngunit nang banggitin niya ang plate number, sinabi ng empleyado na ang oras na tinutukoy niya ay eksaktong oras ng sunduin ng ama ni Chani ang kanyang anak mula sa trabaho. Agad na naguluhan si Joshua at gusto niyang makumpirma ang katotohanan mula mismo sa ama ni Chani. Hindi niya inaasahang naghihintay na pala ito sa labas ng pinto. Nagpa siya itong sabihin kay Joshua ang buong katotohanan. Kasabay nito, isang dating kaklase na nakasaksi sa pang-aabuso kay Chani ang nagkataong nakasabay ni Shaking sa elevator habang nagpo-promote ng bagong inumin. Nang makita nito ang butterfly tattoo sa braso ni Shaking, agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagsimula siyang maghinala na si Shaking ay si Chani. Ngunit dahil magkaiba ang pangalan at mukha ng dalawa, nagpa siya siyang hanapin ang ina ni Chani upang makumpirma ang katotohanan. Pagpapakilala pa lamang niya sa sarili bilang dating kaklase ni Chani noong high school ay tila naging mailap na agad ang ina ni Chani. Sinabi nitong nasa abroad na si Chani at hindi na ito kailanman babalik. Ngunit hindi pa rin nawala ng pagdududa ang babae kaya umuwi siya upang ikwento iyon sa kanyang boyfriend. Wala naman itong pakialam at niyaya na lamang siyang maglaro ng baraha. Nagtampo ang babae at sinabing hindi naman siya marunong maglaro. Ngunit tiniyak ng kanyang boyfriend na tuturuan siya nito. Hindi niya alam na isa pala itong manloloko. Akala niya ay simpleng laro lamang iyon, ngunit matagal na pala siyang pinaplano nitong ipahamak. Natalo siya sa lahat at agad siyang tinalikuran ng kanyang boyfriend na nagpanggap pang hindi siya kilala. Pagkatapos noon, pinagbantaan siya ng mga tauhan sa kasino na kailangan niyang magbayad. Ngunit may isa pa raw paraan. Kinailangan niyang mag-iwan ng video bilang collateral. Isa si Fanjuing sa mga lalaking nang abuso kay Chani noon. Ngayon, kasama na siya ni Yeti sa paggawa ng mga iligal na gawain. Ginagamitan nila ng sedatives ang mga babae upang mawalan ng malay bago nila kunan ng video at litrato ang mga ito. Pagkatapos, ibinebenta ni Yeti ang mga video sa dark web o ginagamit itong pang-blackmail sa mga babae. Isa si Juan sa mga tauhan ni Yeti. Dalubhasa siya sa panloloko sa mga babaeng nalulubog sa utang dahil sa sugal at pinipilit niyang magpakuha ang mga ito ng malaswang larawan upang mabayaran ang kanilang pagkakautang. Sa kasamaang palad, naging isa sa kanilang mga biktima ang babae. Agad naman siyang nakilala ni Yeti bilang dati nilang kaklase noong high school. Napansin nitong lalo itong gumanda ngayon kaya tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa at iniisip kung magkano ang kikitain niya rito. Habang masaya silang nagtatawanan, hindi nila alam na darating ang araw na mas matindi pa ang iyak nila. Samantala, dinala ng mga magulang ni Chani si Joshua sa isang silid. Iyon pala ang dating kwarto ni Chani. Doon nila napagdesisyunang sabihin ang buong katotohanan. Si Shaking ay si Chani. Ngunit nakiusap sila kay Joshua na huwag niyang ipapaalam iyon kay Shaking dahil maayos na ang buhay nito sa ilalim ng kanyang bagong pagkakakilanlan. Dahil dito, nagpa siya si Joshua na magsimulang muli kasama si Shaking. Ngunit napaka-ironikong tadhana ang nagtulak sa kanya upang maging isang mamamatay tao.
Paglabas niya ng silid, agad niyang hinanap si Shaking. Humingi siya ng tawad dahil bigla na lamang siyang nawala at pinutol ang komunikasyon nila. Ipinaliwanag niyang pakiramdam niya ay hindi siya nararapat para rito. May madilim siyang nakaraan at nakulong pa dahil sa pananaksak. Hindi rin matatag ang kanyang trabaho at natatakot siyang mahirapan lamang si Shaking kapag sumama ito sa kanya. Ngunit walang pakialam si Shaking sa lahat ng iyon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit palagi niyang naiisip si Joshua. At ganoon din si Joshua sa kanya. Nangako si Joshua na babawi siya kay Shaking, katulad ng paraan ng pagbawi niya noon kay Chani. Sa mga sumunod na araw, halos palagi nang magkasama sina Shaking at Joshua. Sabay silang kumakain at kumukuha ng mga litrato. Mabilis ding lumalim ang nararamdaman nila para sa isa't isa hanggang sa tuluyan silang naging magkasintahan at nagsiping. Ngunit matapos makatulog ni Shaking, mag-isang umupo si Joshua at tahimik na umiyak. Malinaw pa rin sa kanyang isip ang sinabi ng mga magulang ni Chani. Noong taong iyon, si Yeti ang nagpakalat online ng video ng pang-aabuso kay Chani. Libo-libong masasakit na komento at paninira ang ibinato laban sa kanya. Dahil sa matinding desperasyon, sinugatan ni Chani ang sarili gamit ang basag na salamin. Matapos siyang dalhin sa ospital, lumitaw si Chichi sa kanyang tabi. Si Chani lamang ang nakakakita kay Chichi. At si Chani rin mismo ang humiling kay Chichi na patayin siya. Sa katotohanan, si Chichi ay isa lamang madilim na personalidad ni Chani. Nangako si Chichi na tutulungan nitong makalaya ang dating si Chani upang mapayapa na ito. Pagkatapos noon, ginawa ng mga magulang ni Chani ang lahat upang pigilan ang pagkalat ng mga chismis, ngunit wala silang nagawa. Unti-unti ring nakalimutan ni Chani ang lahat. Dahil dito, nakaisip ng matinding hakbang ang kanyang ina. Nagpasailalim sila sa plastic surgery upang baguhin ang mukha ni Chani at binigyan nila ito ng bagong pangalan at pagkakakilanlan. Kahit hindi na sila makilala ni Chani bilang mga magulang nito, handa nila iyong tanggapin. Ngunit matapos ang operasyon, bigla namang nawala ang paningin ni Chani. Inisip ng kanyang mga magulang na dulot iyon ng matinding psychological trauma. Nagpatingin sila sa napakaraming doktor, ngunit wala ni isa ang nakatulong. Hindi maisip ni Joshua kung gaano katindi ang naging paghihirap ni Chani noong mga panahong iyon. Marahil ay sobra-sobra ang sakit na kanyang naranasan, hanggang sa punto na gusto na niyang burahin ang buong pagkatao niya. Mahigpit na tinakpan ni Joshua ang kanyang bibig upang pigilan ang malakas na pag-iyak. Natatakot siyang marinig siya ni Chani. Umaasa siyang kapag natapos na ang lahat, magiging masaya rin si Chani balang araw. Dahil dito, nangako si Joshua na gagawin niya ang lahat upang makabawi rito. Kinabukasan, nakatanggap si Xiaowen ng mensahe mula sa mga debt collector. Pinagbabayad siya agad ng utang o kailangan niyang sundin ang kanilang gusto. Kung hindi, ikakalat daw nila ang kanyang malaswang larawan sa group chat ng kumpanya. Upang hindi mawala ng trabaho, wala nang nagawa si Xiaowen kundi sumunod. Kinagabihan, binigyan siya ng susi ng lalaking namamahala roon at inutusan siyang pagsilbihan ang isang bisita. Ngunit pagharap niya sa pintuan ng kwarto, natakot siya at biglang tumakbo palayo. Alam na ng mga tao roon na tatanggi siya, kaya agad nila siyang kinalagkad papunta sa VIP room. Pagpasok niya roon, agad siyang natigilan. Nasa loob sina Yeti, Wuxiang, at Fan Juing, ang kanyang mga dating kaklase noong high school. Tinanong niya sila kung ano ang balak nila. Ngunit malinaw na naroon sila upang suriin siya. Pagkatapos noon, lalagyan nila siya ng presyo at ituturing na parang produktong binibenta. Ngayon, si Yeti na ang may hawak sa lahat ng utang ni Xiaowen, kaya nasa kanila ang kapalaran niya. Habang mas lalo pang nagiging mayabang si Yeti, mas lalo rin itong ipinapakita kung gaano ito kasama kapag walang ibang nakakakita. Walang nakakaalam na ang anak ng makapangyarihang pamilya ni Yeti, na tila kayang kontrolin ang mundo, ay umiihi pa rin sa kama gabi-gabi. Araw-araw niyang napapanaginipan si Joshua na brutal siyang inaatake. Dahil dito, labis na nasasaktan ang ina ni Yeti at wala na itong magawa kundi yakapin at aliwin ang kanyang anak. Ngunit hindi na siya kinikilala ni Yeti bilang kanyang ina. Kumikilos ito na parang baliw at mabangis na aso. Sinisisi pa niya ang kanyang ina dahil hindi nito napatay si Joshua noong nakakulong pa ito. Kaya hanggang ngayon ay patuloy siyang pinapahirapan ng bangungot tungkol kay Joshua. Matapos mabunyag ang iskandalo ni Yeti, itinakwil sila ng kanyang ama alang-alang sa reputasyon nito. Ngayon, ang ina ni Yeti ay wala nang ibang maasahan kundi ang kanyang anak. Ngunit walang silbi si Yeti maliban sa pagpapakasasa at paggawa ng iligal na paraan upang kumita ng pera. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ni Yunchen si Chani. Sa libing ng kanyang lola, hindi inaasahang nakatagpo ni Yunchen si Wan. Mula kay Wan, nalaman ni Yunchen na maaaring nagpakamatay si Chani, ngunit hindi niya yon pinaniwalaan. Agad niyang tinawagan ang kanilang mga dating kaklase upang kumpirmahin ito, ngunit wala ni isa sa kanila ang may alam kung nasaan si Chani. Sa reunion ng kanilang high school, napag-usapan ng mga kaklase nila ang tungkol kay Yunchen na patuloy pa ring naghahanap kay Chani. Narinig iyon ni Xiaowen at nagtanim siya ng galit. Kalaunan, inabangan ni Xiaowen si Chongya sa banyo. Si Chongya ay isa sa mga utak sa likod ng pagkuha at pag-upload online ng video noon. Sa kasalukuyan, isa ng streamer si Chongya. Dahil alam ni Xiaowen na mukhang pera si Chongya, sinabi niya rito na may isang mayamang kliyente na naghahanap ng makakasama at handang magbayad ng 200,000 won. Tinanong niya si Chongya kung papayag ito sa alok at agad naman itong pumayag ng walang pag-aalinlangan. Kinagabihan, muling nagkita ang dalawa at ibinigay ni Xiaowen ang susi ng kanyang kwarto kay Chongya. Plano niyang gamitin si Chongya upang mabayaran ang utang kay Yeti. Ngunit agad na nahulaan ni Chongya ang balak niya at nakisabay lamang ito sa laro. Muling pinaglaruan ni Chongya at Yeti si Xiaowen.
Pagdating sa panloloko sa ibang tao, walang makakahigit kay Chongya. Upang matapos ang gulo, napilitan si Xia Wen na magbigay pa ng karagdagang 2 milyong won. Hindi inaasahan, nakatanggap ng tawag si Yeti mula kay Wan. Inutusan ni Yeti ang kanyang mga tauhan na gumawa ng promissory note para kay Xia Wen bago siya umalis. Mukhang nag-aalala si Wan. Sinabi niyang lumalala na ang kanilang iligal na negosyo dahil may mga babaeng nagsumbong na sa pulisya matapos silang kunan ng video. Akala nila ay maayos nilang matatabunan ang lahat, ngunit isa pala sa mga biktima ay kasintahan ng isang boss sa underground world. Galit na galit si Yeti. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan ang mga tauhan na bantayan si Fan Juing. Tinanong niya kung nasaan na ito ngayon. Hindi inaasahan, matapos mabunyag ang insidente, bigla ring naglaho si Fan Juing. Desperado nang hinahanap ng underground group si Fan Juing. Kapag naunang nakita ng boss si Fan Juing, siguradong matutunton nito ang lahat pabalik kay Yeti at agad silang papatayin. Sinabihan ni Wan si Yeti na puntahan ang kanyang tunay na ama upang ipalinis ang gulo. Ngunit ayaw na ni Yeti na magkaroon pa ng koneksyon sa kanyang malupit na ama. Sa halip, inutusan niya si Wan na hanapin agad si Fan Juing. Samantala, hindi alam ni Xia Wen kung paano mababayaran ang kanyang 2 milyong won na utang. Bigla niyang naalala si Yun Chen. Mayaman ang pamilya ni Yun Chen, kaya humingi siya rito ng 2 milyong won kapalit ng pagsasabi ng lahat ng nangyari kay Chani noon. Habang nangyayari iyon, nanaginip si Sheking tungkol sa pagpunta nila sa tabing dagat kasama sina Joshua at Yun Chen. Pakiramdam niya ay unti-unting bumabalik ang kanyang alaala, kaya gusto niyang muling pumunta roon. Agad pumayag si Joshua at bumili pa siya ng second-hand na kotse. Kahit saan gustong pumunta ng kanyang kasintahan, handa niya itong ihatid. Desidido si Joshua na kalimutan ang sakit ng nakaraan at mamuhay ng maayos kasama si Sheking. Ngunit habang naghihintay sila sa traffic light, aksidenteng nakita ni Joshua si Fan Juing. Naalala niya kung paano nito pinahiya si Chani kaya lihim niya itong sinundan. Sinundan niya ang lalaki hanggang sa isang gusali sa dulo ng kalye. Ngunit hindi niya inaasahang nahalata siya ni Fan Juing. Bigla siyang inambush ni Fan Juing at nawalan siya ng malay. Gayunpaman, nakilala siya ni Fan Juing kaya hindi na ito gumawa pa ng ibang bagay. Pagkagising ni Joshua, agad siyang nilait ni Fan Juing kasama si Chani. Mayabang pa nitong sinabi na minsan lang naman niyang sinipingan ang girlfriend ni Joshua. Ibinaba pa nito ang kanyang pantalon at sinabi kay Joshua na sipinan na lamang siya upang mabayaran ang utang. Nang makitang hindi pa rin umiimik si Joshua, mas lalo pa nitong ikinuwento ng detalyado kung paano nila pinagsamantalahan si Chani noon. Punong-puno ng kayabangan ang mukha ni Fan Juing habang kinukwento iyon, na para bang ipinagmamalaki niya lamang ang isang alaala noong high school. Sa huli, hindi na nakapagpigil si Joshua at hinampas si Fan Juing ng laryo. Doon lamang napagtanto ni Fan Juing na malapit na siyang mamatay. Sinubukan nitong humingi ng tawad, ngunit dinurog ni Joshua ang bibig nito hanggang magmistulang tofu. Si Fan Juing ang unang biktima ni Joshua. At nang magsimula siyang pumatay, hindi na siya huminto dahil muling bumalik ang lahat ng kanyang trauma at masasakit na alaala. Pagkatapos patayin si Fan Juing, unang nataranta si Joshua, ngunit kalaunan ay nakabawi rin siya ng composure. Dahil sa dati niyang karanasan sa paglilinis ng crime scenes, mabilis niyang nalinis ang lugar ng maayos. Sinunog niya ang 10 daliri ni Fan Juing upang walang maiwang ebidensya at upang mahirapan ang mga pulis na matukoy ang pagkakakilanlan ng bangkay. Pagkatapos, inilagay niya ang katawan sa isang sako at itinapon ito sa dagat. Matapos gawin ang lahat ng iyon, kalmadong bumalik si Joshua kay Sheking. Kinabukasan, natagpuan ni Yeti ang lugar kung saan namatay si Fan Juing. May mga bakas pa rin ng dugo na hindi tuluyang nalinis. Ngunit hindi agad naghinala si Yeti dahil hindi pa nagtatagal ay pinahiya ni Fan Juing ang girlfriend ng isang underground boss. Inakala ni Wu at Yeti na ang underground boss ang may kagagawa ng pagkamatay ni Fan Juing. Kinagabihan, biglang niyaya ni Sheking si Joshua na pumunta sa bahay nito upang maglibot at tingnan ang lugar. Sa loob ng bahay, pinapatugtog ni Joshua ang lahat ng kantang gustong-gusto noon ni Chani. Pakiramdam din ni Sheking ay pamilyar sa kanya ang mga kantang iyon. Ikinuwento pa ni Joshua kay Sheking ang kanyang nararamdaman tuwing gumagawa siya ng musika. Maaaring dahil sa musikang iyon ay nagising ang natutulog na alaala ni Chani sa loob ng kanyang pagkatao. Nang gabing iyon, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Sheking. Sa kanyang panaginip, pumasok siya sa isang bar at nakita niya si Chani na inaabuso ni Yeti at ng grupo nito. Sinubukan niyang lapitan si Chani, ngunit biglang naglaho ang lahat ng tao sa paligid at tanging sina Chani at Joshua na lamang ang natira. Sinis ni Chani si Sheking sa pagbubukas ng pintuang iyon dahil hindi sinasadyang napalaya nito ang mga alaala na matagal nang nakatago. Pagkagising ni Sheking, nagulat siya nang mapansing nakakakita na siya. Noong una ay inakala niyang panaginip lamang iyon, ngunit napansin niyang katabi niya si Joshua. Habang naghahalungkat sa kwarto, hindi sinasadyang nakita ni Sheking ang larawan ni Joshua at Chani na magkasama. Sakto namang nagising si Joshua at tinanong kung bakit hindi pa siya natutulog. Nagsinungaling si Sheking at sinabing na naginip lamang siya ng masama habang itinatago niyang bumalik na ang kanyang paningin. Kinabukasan, nagtungo si Sheking sa ospital upang itanong sa doktor kung bakit bumalik ang kanyang paningin. Ngunit sinabi ng doktor na maayos naman talaga ang kanyang mga mata. Sa halip, iminungkahi nitong magpatingin siya sa psychology department. Pagbukas ni Sheking ng kanyang wallet, nagulat siya nang makita ang pangalan ng kanyang mga magulang. Nagtaka siya kung bakit hindi niya maalala ang mga ito at kung bakit akala niya ay patay na ang kanyang mga magulang. Kasabay nito, habang kumakain si Joshua, biglang lumabas sa kanyang cellphone ang isang balita. May natagpo ang bangkay na lumulutang sa dagat.
Sa pamamagitan ng DNA testing, nakilala ang biktima bilang isang lalaking may apelyidong Fawn. Napag-alamang may koneksyon ito sa organized crime. Bagaman kakaunti pa lamang ang ebidensya ng pulisya, nagsimula ng kabahan si Joshua. Lumipat muli ang kwento sa taong 2023. Mula nang makilala ni Julia si Joshua, palagi na siyang nagkakaroon ng kakaibang panaginip. Mas lalo ring lumalabas ang personalidad ni Chichi. Upang makatulong na makatulog ng maayos si Chichi, ginawan siya ni Yunchen ng cocktail. Pagkagising niya, hindi maintindihan ni Julia kung bakit ganoon ang kanyang hitsura. Sa araw din yon, may interview si Julia kasama si Shawi kaya dali-dali siyang umalis. Nagkataon namang may nakasalubong siyang babaeng kamukhang-kamukha niya. Mas nakakatakot pa rito, tinawag siya ng babae na Shaking, habang ang pangalan naman ng babae ay Julia. Lubhang nalito si Julia sa nangyayari kaya agad siyang tumakbo papunta sa banyo. Ngunit pagharap niya sa salamin, mukha rin ni Shaking ang kanyang nakita. Doon lamang niya napansin ang butterfly tattoo sa kanyang kamay. Ibig sabihin, si Julia ang bagong pangalan na ibinigay ng mga magulang ni Chani matapos itong mawalan ng alaala. Ngunit buong panahon, iniisip niyang siya si Shaking. Muling bumalik ang kwento sa panahon ng mapatay ni Joshua si Fan Juing. Nakatayo noon si Matthew sa harap ng bahay ni Chani habang may dalang gift bag. Gusto sana niyang batiin ito ngunit wala siyang lakas ng loob na kumatok. Habang nag-aalangan siya, biglang lumabas ang ina ni Chani mula sa bahay. Kaswal nitong nabanggit na kasintahan ni Chani si Joshua. Agad na napagtanto ni Matthew na si Shaking na si Chani. Nagmakaawa siya rito na patawarin siya sa nangyari noon at iginiit niyang si Yeti ang may kagagawa ng lahat. Ngunit hindi niya alam na ang mga salitang iyon ay muling nagpagising sa personalidad ni Chichi. Walang takot na sinabi ni Chichi na kung totoong nagsisisi si Matthew, dapat itong mamatay. Mabuti na lamang at dumating agad si Joshua upang pigilan si Chichi. Hindi inaasahan, pati si Joshua ay inatake rin ito. Hindi maintindihan ni Joshua kung ano ang nangyayari kay Shaking dahil ngayon lamang niya nakita ang ganitong bahagi nito. Sinisi ni Chichi si Joshua. Kung hindi raw dahil dito, hindi sana ginahasa si Chani ng mga hayop na iyon. Wala raw karapatan si Joshua na manatili sa tabi ni Shaking. Marahang hinawakan ni Joshua ang noo ni Shaking at saka lamang bumalik ang kanyang normal na personalidad. Bagaman hindi sinaktan ni Chichi si Joshua, sapat na ang mga sinabi nito upang muling pag-alabin ang plano niyang paghihiganti. Pagkatapos noon, nagtago si Shaking sa kanyang kwarto dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari sa kanya. Tinanong niya si Joshua kung bakit tinawag siya nitong Chani noong una silang magkita. Nais din niyang malaman kung minahal ba siya ni Joshua dahil iniisip nitong siya si Chani. Tinanong niya kung mamahalin pa rin siya nito kahit si Shaking lamang siya. Walang pag-aalinlangang sumagot si Joshua na kahit sino pa siya, mamahalin pa rin niya ito at hindi niya kailanman iwan. Biglang may narinig silang pagtawa mula sa loob ng silid. Agad na itinulak ni Joshua ang pinto at pumasok sa loob. Sinasaktan ni Shaking ang kanyang sarili. Ayaw niyang mapalapit si Joshua sa kanya dahil ayaw na niyang maging dating si Chani. Kalaunan, dinala si Shaking ng kanyang mga magulang sa ospital. Ayaw na rin nilang manatiling malapit si Joshua sa kanilang anak. Noong una, ipinagkatiwala nila si Chani kay Joshua dahil umaasa silang matutulungan nitong maghilom ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit ngayon, lalo lamang nasaktan ni Joshua si Chani hanggang sasaktan nito ang sarili. Dahil dito, labis na nakaramdam ng guilt si Joshua kaya tahimik siyang umalis. Sa labas ng ospital, aksidenteng nakita ni Joshua ang litrato ni Wong kasama ang ilang doktor. Naisip niya kung bakit tila maayos pa ring namumuhay ang mga taong sumira kay Chani. Dahil dito, lalo siyang naging determinado na ipaghiganti si Chani. Kasabay nito, natagpuan ni Yunchen ang video ng pang-aabuso kay Chani na ipinakalat online ni Chongya noon. Dala ang ipinangakong 2 milyong won, pinuntahan niya si Xiaowen upang marinig ang buong katotohanan tungkol sa nangyari noon. Ikinuwento ni Xiaowen ang lahat ng detalye. Gustong malaman ni Yunchen kung ano talaga ang naging papel ni Chongya sa insidente. Si Chongya pala ang nagplano at nagvideo sa buong pangyayari. Tinanong ni Yunchen kung bakit hindi tinulungan ni Xiaowen si Chani noon. Inamin ni Xiaowen na natakot siya at nangangambang baka gawin din sa kanya ang ginawa nila kay Chani. Ngunit malinaw na saksi siya sa nangyari at hindi man lamang niya ipinagtanggol si Chani. Sa halip, tumestigo pa siya noon na si Chani mismo ang umakit sa mga lalaki. Galit na galit si Yunchen kaya binawi niya ang perang dala at nagsimulang magplano ng paghihiganti para kay Chani. Nagkunwari si Yunchen na bahagi ng isang advertising agency upang makipagkita kay Chongya. Ngunit wala si Chongya dahil nasa business trip ito. Dahil dito, nagpa siya muna si Yunchen na imbestigahan ang ibang sangkot. Kinabukasan, nagtungo siya sa restaurant ni Lian. Mula rito, nalaman niya ang kasalukuyang trabaho ni Chuang Jongtai at Matthew. Tungkol naman kay Yeti, sinabi ni Lian na nawalan na sila ng komunikasyon matapos graduate at hindi niya alam kung nasaan ito ngayon. Matapos makuha ang impormasyong iyon, nagpa siya si Yunchen na unahing targetin si Chuang Jongtai. Sinimulan niya itong sundan at obserbahan. Isa na ngayong physical education teacher si Chuang Jongtai at madalas nitong saktan ang mga estudyante. May isang babaeng estudyante na nagsumbong laban dito sa paaralan. Ngunit hindi inaasahan, direkta siyang hinarap at tinakot ni Chuang Jongtai. Sinabi nitong walang mangyayari kahit isumbong pa siya nito. Sa kabila nito, hindi umatras ang estudyante at tinanong kung bakit pinapayagang maging guro ang isang masamang tao tulad niya. Pakiramdam ng estudyante ay napakalaki ng kawalan ng hustisya ngunit wala siyang magawa. Habang nawawalan siya ng pag-asa, biglang lumitaw si Yunchen at sinabing tutulungan niya itong makabawi.
Samantala, kausap ni Matthew ang kanyang asawa sa telepono nang biglang sumulpot si Joshua mula sa likuran at pinatumba siya. Si Matthew ang ikalawang target ni Joshua sa kanyang listahan ng paghihiganti. Ipinilit ni Joshua ang isang funnel sa bibig ni Matthew at ibinuhos dito ang buong bote ng lason. Nagmakaawa si Matthew na bigyan siya ng pagkakataon. Ngunit agad na binanggit ni Joshua si Chani at tinanong kung binigyan ba nila ito noon ng pagkakataon. Mas lalo pang dinagdagan ni Joshua ang lason. Namimilipit sa sakit si Matthew. Kahit pa naisukan nito ang ilan sa lason, wala na yung silbi. Pagkatapos, pinatugtog ni Joshua ang paboritong kanta ni Chani. Sa loob lamang ng isang kanta, nalason at namatay si Matthew. Pagkatapos noon, isinabit ni Joshua ng patiwarik ang katawan ni Matthew na parang kinakatay na manok upang maubos ang dugo nito. Sunod niyang binunot ang 10 ngipin nito bago pinutol-putol ang katawan at inilagay sa mga sako. Dinala niya ang mga ito sa bundok upang itapon. Kaagad pagkatapos noon, itinarget naman ni Joshua ang kanyang ikatlong biktima na si Chuang Jong-tai. Sa mga oras na yon, katatanggal lamang ni Chuang Jong-tai sa paaralan. May nag-upload online ng video kung saan pinapahiya nito ang isang babaeng estudyante at si Yun Chen ang may kagagawan nito. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat agad sa internet ang ginawa ni Chuang Jong-tai. May mga taong naghagis pa ng paputok sa kanyang bintana at pinuno ng mga mura ang kanyang pintuan. Kalaunan, minensahihan ng babaeng estudyanteng tinulungan ni Yun Chen ang huli upang makipagkita. Ngunit pagdating ni Yun Chen sa lugar, si Chuang Jong-tai ang kanyang nadatnan. Ginamit pala nito ang cellphone ng estudyante upang lokohin siya. Agad na nakilala ni Chuang Jong-tai si Yun Chen bilang malapit na kaibigan ni Chani. Alam din nito ang tunay na dahilan kung bakit siya hinahanap ni Yun Chen. Ngunit sinabi nitong matagal nang nangyari ang lahat kaya bakit kailangan pa itong ungkatin. Bigla nitong sinugod si Yun Chen, ngunit handa na ito at agad siyang inisprayan ng pepper spray. Sa galit, itinulak ni Chuang Jong-tai si Yun Chen pabagsak sa lupa. Sa sandaling yon, biglang dumating si Joshua at sinaksak si Chuang Jong-tai sa likod. Nalilito pa rin si Chuang Jong-tai nang idiin siya ni Joshua sa lupa. Doon lamang nagsimulang magsisi si Chuang Jong-tai at humingi ng tawad. Ngunit huli na ang lahat. Agad na pinatay ni Joshua si Chuang Jong-tai. Natulala sa takot si Yun Chen at tahimik na lamang na umupo sa isang sulok habang hinihintay si Joshua na matapos itapon ang bangkay. Pagkatapos noon, dinala ni Joshua si Yun Chen upang makita si Chani. Dahil sa matinding trauma, hindi na halos makilala ni Chani ang kahit sino. Alam ni Yun Chen na hindi titigil si Joshua sa kanyang paghihiganti kaya nagpasya siyang tulungan ito sa paghahanap sa lahat ng taong sangkot sa pang-aabuso kay Chani noon. Ngunit may kondisyon siya. Hindi na muling dapat makita ni Joshua si Chani. Nangako si Joshua na pagkatapos niyang tapusin ang lahat, susuko siya sa pulisya. Sa simula pa lamang, plano na niyang mawala silang lahat na may kinalaman sa insidente, kasama na ang kanyang sarili, upang tuluyan ng hindi maapektuhan ng nakaraan ang buhay ni Chani. Sa panahong iyon, may isang babaeng kamukhang-kamukha ni Julia na bumisita kay Sheking. Kasamahan pala ito ni Sheking sa radio station. Nang makita ni Sheking ang maganda at masayahing babae, hinangad niyang maging katulad nito. Doon muling lumitaw ang personalidad ni Chichi at paulit-ulit nitong hinipnotize si Sheking hanggang sa mabuo ang personalidad ni Julia. Umabot pa sa puntong naniwala si Julia na isa siyang assistant director. Napansin ni Yun Chen na si Julia na ang kumokontrol sa katawan ni Sheking. Kaya nagpanggap siyang pinsan nito upang suportahan ang bagong personalidad. Sa tulong ni Yun Chen, unti-unting bumuti ang kalagayan ni Chani. Sa panahong iyon, palihim lamang na pinagmamasdan ni Joshua si Chani dahil ayaw niyang maalala siya nito muli. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ng mga pulis ang bangkay ni Matthew. Gustong tulungan ni Yun Chen si Joshua na tapusin ang kanyang paghihiganti bago pa tuluyang maresolba ng pulisya ang kaso. Kaya ibinigay niya rito ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga natitirang sangkot. Kailangan ding planuhin ni Joshua ang kanyang mga daraanan upang maiwasan ang mga CCTV cameras at makagawa ng mga blind spots. Ang lahat ng impormasyong iyon ay nakalap ni Yun Chen mula sa kanyang investigasyon kay Lian. Isa si Chongya sa mga natitirang kasabwat at balak sana ni Yun Chen na siya ang kumausap dito. Ngunit sinabi ni Joshua na siya na mismo ang bahala rito. Ang kailangan lamang gawin ni Yun Chen ay alagaan si Chani. Kinagabihan, nagkunwari si Joshua na delivery rider. Palihim siyang pumasok sa bahay ni Chongya, pinatulog ito at saka dinala palayo. Pagkatapos noon, nagtungo siya sa restaurant ni Lian at mahinahong umorder ng isang mangkok ng beef noodles. Nang magsimulang tumugtog ang musika, nagsuot ng gloves si Joshua at diretsong nilapitan si Lian. Inilagay niya si Lian sa isang sako at isinakay sa likod ng sasakyan. Pagkabukas niya ng trunk, naroon si Chongya. Noong nakaraan, dahil sa inggit ni Chongya kay Chani sa posisyon bilang lead dancer, nakipagsabuatan ito kay Yeti upang saktan si Chani. Matagal pa ring may komunikasyon sina Chongya at Yeti, ngunit kamakailan lamang ay hindi na sila makontak at nagsimula ng mag-ingat. Hindi inaasahan, habang natutulog si Yeti, muli siyang nanaginip ng bangungot. Sa panaginip, dahan-dahang lumalapit si Joshua habang may hawak na kutsilyo. Muling napaihi sa kama si Yeti. Buong buhay niyang kinatatakutan ang anino ni Joshua. Dahil gusto nang mapatigil ng ina ni Yeti ang pag-ihi nito sa kama, nag-imbita ito ng maraming tao upang magsagawa ng ritual para raw mabawasan ang kasalanan ng kanyang anak. Ngunit para kay Yeti, isa lamang iyong matinding kahihiyan. Hindi siya naniniwala sa karma at wala siyang respeto sa kanyang ina. Pakiramdam niya, kung napatay lamang sana ng kanyang ina si Joshua noon, hindi sana siya namumuhay sa takot ngayon. Isa-isa nang namamatay ang lahat ng taong sangkot sa kaso ni Chani noon.
Ngayon, sina Yeti at Wang na lamang ang natitira. Naniniwala si Wang na naging mapaghiganting multo si Chani. Ngunit hindi naniniwala si Yeti sa mga multo. Patuloy pa rin silang nananakot ng mga babae at pinipilit ang mga itong magprostitusyon. Samantala, pinuntahan ni Xiaowen si Yeti dahil nilabag nito ang usapan nila at ipinakalat pa rin online ang video niya. May hawak na bote si Xiaowen at balak sana niyang hampasin si Yeti, ngunit hindi niya nagawa dahil natakot siya. Pinagtitinginan siya ng mga tao kaya nahihiya siyang tumakbo papunta sa isang madilim na eskinita. Doon, muli niyang nakita ang anyo ni Chani. Agad siyang humingi ng tawad habang nanlulumo. Mula noong araw na yon, palaging pinagmumultuhan si Xiaowen ng alaala ni Chani. Paulit-ulit siyang tinatanong nito kung bakit hindi siya iniligtas noon at kung bakit nagsinungaling si Xiaowen na si Chani ang nangakit kay Yeti. Unti-unti nang nababaliw si Xiaowen. Ang mga taong nagmamalinis at nanonood lamang habang may ibang nasasaktan ay kailangan ding pagbayaran ang kanilang pananahimik at kawalang pakialam. Habang buhay ng pagmumultuhan si Xiaowen ng bangungot tungkol kay Chani. Samantala, hindi na kinaya ni Wang ang patuloy na takot at pagkabalisa. Kaya sinabi niya kay Yeti na balak na niyang tumakas papuntang ibang bansa. Ngunit noong gabing tinawagan siya ni Yeti, natagpuan na siya ng mamamatay tao. Muling natakot si Yeti, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na yon bangungot kundi totoong kapahamakan. Panahon na upang pagbayaran ni Yeti ang lahat ng ginawa niya. Gayunpaman, hindi pa doon natapos ang paghihiganti ni Joshua. Ang susunod ay si Wang at ang sariling ama ni Joshua. Bago puntiryahin si Wang, aksidenteng nakita ni Joshua ang asawa nito na inaabuso ang kanilang anak. Agad nitong naalala ang sarili niyang masasakit na alaala noong bata pa siya. Kaya ng gabing yon, palihim na pumasok si Joshua sa bahay ni Wang at dinurog ang tuhod nito. Nagmakaawa si Wang na huwag damayin ang kanyang asawa dahil wala naman itong alam sa nangyari noon. Naniniwala si Wang na hindi papatay si Joshua ng inosente. Totoo ngang hindi direktang sangkot ang asawa ni Wang sa pang-aabuso kay Chani. Ngunit ang pinakamalaki nitong kasalanan ay ang pananakit sa sariling anak sa harap ni Joshua. Kaya inuna ni Joshua ang asawa ni Wang bago nito tuluyang tinapos ang buhay ni Wang. Para kay Joshua, iyon na ang huling kabutihang maibibigay niya rito, ang makasama ang asawa nito papunta sa kabilang buhay. Akala noon ni Joshua na ang kanyang ama na ang pinakamasamang magulang sa mundo. Ngunit ngayon, napagtanto niyang may mas masahol pa pala. Hindi karapat-dapat maging magulang sina Wang at ang kanyang asawa. Palagi silang nag-aaway at ibinubuhos ang galit nila sa kanilang anak. Kaya walang balak si Joshua na may mabuhay pa. Ngunit sa sandaling iyon, nagsalita ang batang nagtatago sa hagdan. Huwag mo akong kalimutan. Ayaw sanang patay ni Joshua ang bata. Ngunit sa paningin niya, hindi na yon isang inosenteng bata kundi ang mahina at kawawang bersyon ng kanyang sarili noong kabataan niya. Sa gitna ng kanyang pagkabaliw at trauma, napatay niya ang bata. Sa totoo lang, ang nais niyang patayin ay ang sarili niyang anino. Bago tuluyang sumuko, gusto pang makita ni Joshua ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Ngunit nadatnan niyang muli itong sinasaktan ng kanyang ama habang nanghihingi ng pera. Sa matinding galit, pinatay ni Joshua ang sariling ama gamit ang kanyang mga kamay. Kahit nagmamakaawa ang kanyang ina, hindi siya tumigil. Napaurong sa takot ang kanyang ina dahil ang nasa harap niya ay hindi na ang dati niyang anak kundi isang malamig na mamamatay tao. Ngunit alam din niyang may kasalanan siya dahil nabigo niyang protektahan at alagaan ng maayos ang kanyang anak. Lumuhod si Joshua sa harap ng kanyang ina at sinabing alagaan nito ang sarili. Pagkatapos noon, siya mismo ang tumawag sa pulisya upang i-report ang pagpatay. Pagkaaresto sa kanya, tinanong siya ng mga pulis kung bakit hindi niya pinatawad kahit ang bata. Ngunit sa sarili lamang niya inamin na isa siyang halimaw. Lumipas ang panahon hanggang 2023. Pumasok ang personalidad ni Julia sa kwarto ni Chani at ikinuwento rito ang kasalukuyang kalagayan ni Joshua. Alam ni Julia na mahal pa rin ni Chani si Joshua. Noon pa man, panandaliang lumitaw ang personalidad ni Chani. Umiyak siya sa elevator at hinanap ang impormasyon tungkol kay Joshua sa computer ni Julia. Naiintindihan ni Julia na hindi siya ang taong nais makita ni Joshua. Ang tanging taong gusto nitong makita ay si Chani. Sa wakas, nagkaroon ng reaksyon ang matagal nang nakatagong personalidad ni Chani dahil sa mga sinabi ni Julia. Huminto ng saglit ang orasan bago muling tumakbo. Katulad ng pagbabalik ni Chani sa dati niyang sarili, nagpasya siyang puntahan si Joshua. Sa unang salita pa lamang, agad nang nalaman ni Joshua na bumalik na si Chani. Ang tanga mo talaga, Joshua. Nagkatinginan lamang silang dalawa habang parehong umiiyak. Ngunit sapat na yon upang maipahayag ang matinding pananabik nila sa isa't isa. Matapos niyang tuluyang makabawi, pinuntahan ni Chani si Yunchen at muli ring nakipagkita sa kanyang mga magulang. Humingi siya ng tawad dahil sa lahat ng paghihirap na naidulot niya sa kanila. Papalapit na noon ang Pasko at gusto muling makita ni Chani si Joshua. Ngunit ayaw na ni Joshua na pumunta pa siya. Para kay Joshua, dapat masayang araw ang Pasko. Sapat na sa akin na makita ang mga mata mo rito, sabi niya. Natatakot si Joshua na baka mamatay siya bago pa sila muling magkita. Ang pinakahuling bagay na gusto niyang makita ay ang nasasaktan na mukha ni Chani. Ngunit sinumbatan siya ni Chani. Bakit mo sinira ang pangako mo? Sinabi mong hindi ka basta bibitaw. Kailangan mong pumunta sa Pasko. Hindi kakayanin ni Chani mabuhay nang wala ka, Joshua. Nagpasya siyang gawing dokumentaryo ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ngunit bago pa siya matapos magsalita, biglang lumitaw ang personalidad ni Julia. Tiningnan ni Shoei ang babaeng nasa harap niya at tuluyan nang nagdesisyong itigil ang dokumentaryo. Hindi na niya kayang hayaang masaktan pa muli ang babaeng yon.
Kapag nalantad ang kwento ni Chani dahil sa dokumentaryong ginagawa niya, muling babalik ang parehong mali siya at puot ng mga taong minsang nagtulak sa kanya sa bingit ng pagkawasak. Simula nang makulong si Joshua, palaging binabangungot ang ina ni Yeti. Dahil noong naghihinalo si Yeti, siya mismo ang tumakip sa ilong nito hanggang sa mawalan ito ng hininga. Pumunta siya sa kulungan upang tanungin si Joshua kung bakit niya pa hinayaang makahinga si Yeti. Hindi ba yun naman talaga ang gusto mo? Sagot ni Joshua. Isa siyang walang kwentang ina. Hindi niya napalaki ng maayos ang kanyang anak at tinulungan pa niya itong gumawa ng masasamang bagay. Sa huli, kinamuhian lamang siya ni Yeti. Hindi rin siya isinumbong ni Joshua. Samantala, iginiit ng publiko na agad nang bitayin si Joshua. Pagsapit ng Pasko, nakatanggap si Joshua ng Christmas card mula kay Chani. 3 oras na lamang bago ang kanyang pagbitay. Ang huli niyang kahilingan ay isang kanta. Habang dinadala siya patungo sa pampublikong pagbitay, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga alaala nila ni Chani. Para kay Joshua, iyon ang pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Ang ngiti ni Chani ang naging liwanag sa madilim niyang mundo. Pagkatapos ng pagbitay, iniuwi ng kanyang ina ang abo ni Joshua. Mahigpit niya itong niyakap at sinabi, sa susunod mong buhay, pumili ka ng mabuting ina. Huwag ka nang pumili ng walang kwenta tulad ko. Magsisimula na noon ang solo dance performance ni Chani, ang The Death of the Swan. Ito ang sayaw na ipinangako niyang ipapakita kay Joshua. Sa ilalim ng mga ilaw, tila lumitaw ang imahe ni Joshua, ngunit hindi na niya yon tunay na masasaksihan. Si Chani lamang ang tumupad sa pangako nilang dalawa. Samantala, may isang anonymous article na lumabas online tungkol sa masasamang ginawa ni Yeti at ng kanyang mga kasabwat. Nadamay rin ang ama ni Yeti dahil sa pagtatakip nito sa mga krimen ng kanyang anak. Lahat ng galit ng publiko ay bumagsak sa kanilang pamilya. Nakaupo mag-isa si Chani sa tabing dagat habang binabasa ang liham ni Joshua para sa kanya. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang sapatos habang unti-unting namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos, isa-isa siyang naglakad papunta sa malalim na dagat. If life is dark, I will be the sunshine that illuminates your life. Dito nagtatapos ang kwento. Ang huling tagpong naglalakad si Chani papunta sa dagat ay nag-iwan ng matinding takot at lungkot. Isang trahedyang isinilang mula sa kawalan ng hustisya at kalupitan ng tao. Si Joshua, na minsang naging mabait at tahimik na estudyante, ay nagdala ng parehong pisikal at emosyonal na sugat. At dahil doon, napilitan siyang maging halimaw upang parusahan ang ibang halimaw. Ginawa niya ang lahat para maipaghiganti ang nag-iisang liwanag sa kanyang buhay. May ilan na naniniwalang kahit malupit ang paghihiganti ni Joshua, iyon ang pinakakarapat-dapat na parusa para sa mga taong malayang nakatakas sa batas. Ngunit may iba ring nagsasabing nang pumatay siya gamit ang sarili niyang mga kamay, naging isa na rin siyang mamamatay tao. At ang naging kapalit nito ay ang tuluyang pagkawala ng kanyang kinabukasan at ang walang katapusang pagdurusa ng taong mahal niya. Ano sa tingin mo? Tama ba o mali ang ginawa ni Joshua na personal na paghigantihan ang mga taong sumira sa buhay ni Chani? Kapag ba tumalikod ang batas, paghihiganti at pagdanak ng dugo na lamang ba ang natitirang paraan? At kung ikaw ang nasa kalagayan niya, gagawin mo rin ba ang ginawa ni Joshua? At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.